Si Takihara ay isang ordinaryong estudyante na ang tanging inaalala ay makarating sa school bus sa tamang oras, walang kamalay-malay na isang sandali lang ay babaligtarin ang buong buhay niya. Isang mahiwagang pagsabog ang nagtanggal sa kanya sa routine ng iyon at ginawa siyang Zamyudo, isang mapanirang biolohikal na sandata na hinahabol ng mga puwersang militar sa buong mundo. Habang papalapit ang digmaan, hindi na nakikita si Takihara bilang isang tao, kundi isang banta na nahihirapang panghawakan ang natitira niyang pagkatao. Isang umaga, nagmamadaling lumabas si Takihara ng kanyang bahay upang maiwasan ang pagliban sa paaralan, at sinundan siya ng kanyang ina upang iabot ang isang tanghalian na para sa kanyang ama. Kinuha niya ito at sumakay sa kanyang bisikleta, ngunit sa daan, isang maliit na nilalang na nagngangalang Nek Amada ang biglang tumawid sa kanyang landas. Sakto lang ang kanyang paghinto upang maiwasan ang pagbangga dito, pagkatapos ay napansin niya ang isang shortcut na patungo sa bahay ng kanyang ama at nagpas siyang tumungo na lang dito. Pagdating niya, isang matandang babae sa pintuan ang nagsabi sa kanya na natutulog ang doktor. Humingi ng ilang sandali si Takihara, pumasok sa bahay, at nadatnan ang silid ng kanyang ama na magulo. Sumigaw siya para gisingin ito, natisod sa mga nakakalat na bagay, at nang walang gumana, kinurot ang ilong nito para magising. Nagulat ang kanyang ama at nagpasalamat. At nang masiguro ni Takihara na gising na siya, mabilis siyang umalis para hindi siya mahuli sa paaralan. Sa hintuan ng bus, pumila ang mga estudyante nang dumating si Takihara sa huling sandali, ibinigay ang kanyang bisikleta sa gwardya, at nagmadaling lumapit sa kanyang kaibigan, si Nishimura, na ang ina ay nag-utos sa kanya na bantayan siya. Pinagalitan siya nito dahil sa pagkahuli, at tumungo si Takihara sa likuran ng pila, kung saan napansin niya ang isang babae na mapatla at mukhang pagod na pagod. Nakita niya na hindi ito nakasuot ng kinakailangang badge para sumakay sa bus. Nang senadoryasan siya ng isang sundalo na pasulong, hinikayat siya ni Takihara na mauna, pagkatapos ay lumagpas sa kanya patungo sa pinto ng bus. Pinahinto siya ng sundalo at hiningi ang kanyang badge, at ipinaliwanag ni Takihara na malamang nahulog ito sa daan. Pinadaan siya ng sundalo na may babala at napansin ng babae na mapatla ang badge sa lupa, kinuha ito, at sumakay gamit ito. Sa loob ng bus, si Takihara ay nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigan, na tinutokso siya dahil sa pagtulong sa isang kakaibang babae na hindi pa nila nakikita noon. Sumulyap siya sa upuan nito, at sinenyasan siyang isuot ang badge ng hindi sinasabing pagmamayari nito. Tahimik itong ginawa ng babae at binigyan siya ng isang maliit na ngiti habang paalis ang bus. Sa ibang lugar, nakita ng gobyerno ng isla ang isang hindi kilalang eroplano na papalapit sa kanilang airspace. Inutusan ng commander ang isang reconnaissance unit na mag-imbestiga, at nang makumpirme nilang pagmamayari ng gobyerno sa hilaga ang eroplano, sumidhi ang kanyang galit nang bahagya niya silang pinaalis. Nang makarating ang bus sa paaralan, bumaba ang lahat ng mga estudyante maliban sa babaeng may puting buhok. Ilang sandali pa, may nabasag sa loob ng bus at isang pagsabog ang pumutok dito. Sina Takihara at Nishimura, na malapit pa rin, ay nahuli sa pagsabog. Mula sa usok, isang kakaibang liwanag ang nagpakita, na sumugod patungo sa kamay ni Takihara bago nawala. Tinanong ni Furichi kung nasaan si Nishimura, at hinanap ng dalawa hanggang sa matagpuan nila itong bumagsak sa lupa, nanginginig sa gulat. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Furichi, ngunit umiyak siya sa takot. Mula sa malayo, nakita ni Takihara ang babaeng may puting buhok na nasa loob pa rin ng bus at tumakbo palapit dito, hindi pinapansin ang sakit sa kamay nito. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang bagay na parang asul na hiyas na tinatawag na Hiroko na nakabaon doon, na nawala pagkaraan ng ilang sandali. Nilapitan niya ang babae at tinanong kung ayos lang ba ito. Nagpakilala ang babae bilang si Nezona at humingi ng tawad sa pag-uugnay sa kanya. Nang mapagtanto niyang siya ang sanhi ng pagsabog, natigilan si Takihara. Sinabihan niya itong huwag mag-alala, ipinaliwanag na magiging maayos din siya kapag bumalik na ang kanilang mga nawawalang alaala. Inilapit niya ang kanyang mga kamay sa noo nito at nagpakita ang isang pulang Hiroko. Isang masa ang kumalat sa mukha ni Takihara at nagsimulang magbago ang kanyang katawan habang siya ay nagiging puting halimaw na kilala bilang Zamyudo. Sumugod ang isang sundalo at inutusan si Furichi na agad na ilikas ang mga sibilyan. Bumalik si Nishimura na may gulat at tinanong kung nasaan si Takihara, ngunit sinabihan siya ni Furichi na tumakbo at umalis.
Tumingin siya sa unahan at nakita ang Zamyudo na nakaharap sa isang sundalo na itinaas ang kanyang rifle at nagpaputok, tinatanong kung sino siya. Nagpatuloy ang mga putok hanggang sa bumagsak ang Zamyudo sa lupa. At sa sandaling iyon, narinig ni Nishimura ang isang boses na umalangaw sa kanyang isipan, tahimik na nagsasabing gusto nitong mabuhay. Kasabay nito, sumiklab ang mga pagsabog sa buong isla habang may isang bagay na pinakawalan mula sa isang eroplano ng gobyerno sa Hilaga. Mula sa bumabagsak na bagay, isang napakalaking halimaw ang nagpakita. Dumating ang mga tangke ng hukbo at nagpaputok, ngunit ang nilalang ay muling nag-regenerate, gumanti ng putok gamit ang mga mapaminsalang sinag, at pinatag ang paaralan. Tinamaan ni Nishimura ang sundalo na tinutukan ng Zamyudo, na nagpawala ng malay dito. Pumasok si Furichi kasama ang isa pang sundalo at nakita ang kanyang ginawa, at tahimik na nagtaka si Nishimura kung bakit ganoon ang kanyang ginawa. Habang sinusubukan ni Nishimura na tumakas sa boss, sinunggaban siya ng Zamyudo. Umatras sina Furichi at ang sundalo, naiwan siya. Muling nagpaputok ang higanteng halimaw, na sumire sa bahagi ng isang kalapit na gusali. Ang lakas ng pagsabog ay naging dahilan upang makawala si Nishimura sa pagkakahawak ng Zamyudo. Pagkatapos ay sumugod ang halimaw, sinunggaban ng Zamyudo, at inihagis siya sa isang istruktura. Hinimok ni Furichi si Nishimura na umalis, sinabi sa kanya na nagsimula na naman ang digmaan at ang kaligtasan ang mahalaga, idinagdag na sasabihin din sana ni Takihara ang pareho. Hindi siya nakinig at tumakbo upang hanapin siya. Hinailan ng halimaw ang Zamyudo pasulong, ngunit bago pa man bumangga sa isa pang gusali, nakawala ang Zamyudo at tumalon dito. Nang lumapag siya, sinugod siya ng nilalang at pinaputok ang mga sinag nito. Hinanda ng Zamyudo ang sarili, ang kanyang mga braso ay muling hinubog bilang isang kalasag na sumisipsip sa atake. Tumakbo siya pasulong, tumalon, at nagdirekta ng isang malakas na karga ng kuryente sa kanyang braso. Tinamaan ang ulo ng halimaw, binasag niya ito ngunit nanatiling buhay ang nilalang at itinapon siya sa tabi. Kumapit ang Zamyudo sa isang tubo ng tubig at tumakbo sa tabi nito habang hinahabol ng halimaw, pagkatapos ay bumaba upang maglunsad ng isa pang atake. Ang kanyang braso ay naging isang napakalaking talam, ngunit natambo siya ng halimaw bago pa siya maka-atake. Sa sandaling iyon, nagpakita si Nishimura at tinawag si Takihara, nagmamakaawa na bumalik siya. Ang tubo sa ilalim ng kanyang mga bitek, at habang siya ay natamba, sumugod ang Zamyudo at sinalo siya. Sa itaas nila, isang babae na nakasakay sa isang lumilipad na motorbike ang nanunood sa eksena. Ang pangalan niya ay Nakayami, at bumaba siya patungo sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Binuhat ng Zamyudo si Nishimura habang sumusugod ito patungo sa halimaw at hiniwa ang isa sa mga paa nito. Ang mga sinag ng nilalang ay lumihis at pumutok sa pader sa likuran niya, ngunit naiwasan ni Zamyudo ang pagsabog at ligtas na lumapag sa harap nito. Sumugod siyang muli, ang kanyang kamao ay pumuputok sa kuryente, at paulit-ulit na sumuntok. Sa bawat pagtama, tumigas ang katawan ng halimaw, dahan-daang nagiging bato. Sa sandaling iyon, lumapag si Nakayami sa pagitan nila, itinulak ang mga bakal na panggapos sa braso ng Zamyudo, at itinulak siya sa lupa. Itinaas niya ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha, at tinanong kung bakit narito ang isang ganap na Zamyudo. Si Nishimura, na nalilito, ay nagtanong kung ano nga ba ang Zamyudo. Pagkatapos ay tinanong ni Nakayami kung ang tunay na anyo ng halimaw na ito ay tao. Tahimik na sumagot si Nishimura na ito nga at ang kanyang pangalan ay Takihara. Ang katawan ng Zamyudo ay nagsimulang maging bato, na sumasalamin sa kalagayan ng halimaw. Binalaan siya ni Nakayami na kung gusto niyang mabuhay, dapat siyang sumama sa kanya or magiging bato. Sumagot ang Zamyudo na gusto niyang mabuhay at binasag ni Nakayami ang batong bumubuo at hinampes siya, na siyang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay habang nagsisimula siyang bumalik sa kanyang anyong tao. Sinabi niya kay Nishimura na ang kaluluwang mutant na ito ay lilipat sa kanya, ipinaliwanag na ito ang layunin ng Zamuro at tinanong kung narinig din niya ang boses nito. Nang tumugon si Nishimura, naunawaan ni Nakayami at sinabi sa kanya na ipagkakatiwala niya sa kanya ang kaluluwang pinoprotektahan niya. Marahan niyang tinapik si Nishimura sa ulo, na ikinawalan siya ng malay, pagkatapos ay kinuha si Takihara at bumalik sa kanyang lumilipad na motor. Paglubog ng araw,
Nagising si Nishimura kay Furiichi na sumusugod papunta sa kanya, nanginginig at nakahinga ng maluwag. Kasabay nito, sakay ng lumilipad na ship ni Commander Ven Ikawa, nagalit si Ven Ikawa sa pagkaantala ni Nakayami. Dumating si Nakayami na may dalang Takihara sa kanyang likod, na lalong nagpalole sa kanyang iritasyon, at inutusan niya ang mga tripulante na umalis. Sa kanyang silid, itinali ni Nakayami ang isang braso at iniwan ang Hiroko na nakalantad. Binuhusan niya ito ng espesyal na likido, dahilan para mamaga ang kamay nito habang kumakalat ang sakit sa kabila ng kanyang walang malay na estado. Kumuha siya ng karayom, tinusok ang Hiroko at itinulak ito, at ang braso nito ay naging zamyudo. Pinigilan siya ni Nakayami hanggang sa siya ay tumigil. Sa labas, isang miyembro ng tripulante na nagngangalang Akishiba ang nagbabantay na may dalang sandata, handa para sa anumang biglaang paggalaw mula kay Takihara. Pumasok si Akishiba, ngunit pinatahimik siya ni Nakayami at ipinaliwanag na ang Hiroko ay matatag na. Nagulat siya, tinanong niya kung buhay pa ang binata. Kinumpirma ito ng babae, sinabing nakaranas ito ng matinding sakit at tila hindi nagiging bato. Umalis si Akishiba at dinagtagal, ang neck amada na muntik ng mabangga ni Takihara kanina ay kumagat sa kanya. Galit na tumugon si Akishiba at hinawakan ang nilalang, ngunit nagpakita ang dalawang bata at pinigilan siya sa pananakit dito. Sa ibang lugar, nakahiga si Nishimura sa isang kama sa ospital habang tinitiyak sa kanya ni Furiichi na ligtas ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanya na nararamdaman niyang may pananagutan siya sa nangyari kay Takihara. Sinubukan niyang aliwin siya, sinabing binalaan siya nito at wala siyang magagawa. Sumagot si Nishimura na hindi ito ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag na hindi nasawi si Takihara, ngunit hindi niya tinupad ang pangako niya sa kanyang ina. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Dr. Ryugo, ama ni Takihara, ang paggamot sa mga pasyente sa bahay. Nagpasalamat sila sa kanya at hinikayat siyang magpahinga, dahil nagtrabaho na ito simula pa noong umaga. Isang katok ang nagpahinto sa kanila, at lumabas si Ryugo, umaasang makakakita si Takihara. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang asawa, si Fiona. Tinanong niya kung pumunta ba ito para sa diborsyo, at sumagot ito ng may mapait na tawa, malungkot na sinabing hindi pa rin umuuwi si Takihara at hinanap niya ito sa paaralan at sa mga silungan ngunit hindi nagtagumpay. Natigilan si Ryugo at nagmadaling tumawag sa telepono para kontakan ang pulisya, ngunit pinigilan siya nito, galit na sinabing wala sa mga telepono ang gumagana at gaya ng dati ay wala siyang alam sa nangyayari. Naputol ang kanilang usapan nang may tumawag kay Ryugo, hinihimok siyang pumunta agad dahil nananakit ang kanyang pasyente. Sumagot si Ryugo na pupunta siya agad at mapait na tinanong siya ni Fiona kung sinubukan ba niyang tawagan ang sarili niyang anak kahit isang beses. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung may magagawa ba itong pagbabago. Napahagulgol ang kanyang galit habang sinasabi niyang malamang na nakulong ang kanilang anak sa ilalim ng mga guho. Hindi makasagot si Ryugo, pagod na pagod sa bigat ng kanyang trabaho. Sinabi sa kanya ni Fiona nang may tahimik na pagsisi na siya mismo ang maghahanap kay Takihara, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kasabay nito, sa loob ng bagay na pinagmulan ng higanteng halimaw, isang nakamaskarang figure ang tahimik na kumikilos, ikinokonekta ang aparato sa isang nilalang na hawak niya. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang sumabog. Kinabukasan, sakay ng ship ni Commander Ven Ikawa, nabunyag na ang ship ay ang internasyonal na airship pang-Koreo na responsable sa paghahatid ng koryo sa buong isla. Ang ship ay tinatawag na Sanbani at pinamumunuan ni Armando. Nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang bagong delivery na dapat makumplito, na nangangailangan ng pagbabago sa kanilang ruta. Kinontak niya si Ven Ikawa sa kanyang silid at ipinaalam dito ang tungkol sa kargamento. Sinabihan siya nito na ihanda ang kargamento, at sumagot ito na kulang sila sa tauhan at iminungkahi na hayaan ang bagong lalaki na tumulong hanggat gising ito. Kasabay nito, may malay si Takihara nang inalok siya ni Nakayami ng inumin na kilala bilang spirit tea. Naamoy niya ito at tumanggi, nagpasalamat dito at sinabing maayos ang pakiramdam niya, idinagdag na sobra ang reaksyon nito at mayroon lamang itong maliliit na bali. Pinigilan siya nito na hawakan ang kanyang kamay or tanggalin ang mga benda, ipinaliwanag na ang karayom sa kanyang kamay ang nagpapanatili sa kanya na buhay at pumipigil sa zamyudo na magising. Nagpasalamat muli si Takihara sa kanya,
ngunit hindi pinansin ang kanyang babala at sinubukang pakawalan ang kanyang kamay. Hinampas niya ito at pinilit na palayo ang kanyang kamay. Galit na galit, sinabi niya rito na hindi siya ang taong inaakala niya at hindi siya ang tinatawag na Zamyudo na paulit-ulit niyang pinag-uusapan. Pumasok si Akishiba at ginambala sila, sinabi kay Nokiyomi na gusto siyang makita ng commander. Binalaan niya si Takihara na huwag gumawa ng anumang bagay na pabaya hanggat hindi siya bumabalik. Tinanong ni Akishiba kung maayos ba ang binata, at sumagot si Nokiyomi na hindi siya magiging bato, ngunit tila hindi niya maalala ang nangyari. Sa ibang lugar, nakaupo si Nishimura sa ospital kasama ang kanyang kapatid na si Maduri habang dumarating ang kanilang ama. Tinanong ni Nishimura kung mayroon nang nakakilala sa babaeng may puting buhok na responsable sa insidente. Humingi siya ng paumanhin, sinabing nakalimutan niyang magtanong. Magkasama silang umalis ng ospital, at napansin ni Nishimura si Ryugo na nakaupo sa labas ng mag-isa. Tumakbo siya papunta sa kanya at nakita ang kanyang kalagayan, punit ang kanyang damit at pagod ang kanyang postura. Tinanong niya kung bakit siya naroon, at sumagot siya na binibisita niya ang bawat ospital upang hanapin ang kanyang anak. Kasabay nito, umupo si Takihara kasama ang mga tripulante ng airship habang inaabot siya ni Yonbo ng pagkain. Lumapit ang anak niyang si Hikamaru at sinuntok si Takihara sa tagiliran dahil sa pag-upo niya sa kanyang pwesto. Pinagalitan siya ni Yonbo ng mariin at sinabihan na umupo sa upuan sa tabi niya, at sumunod naman siya. Humingi ng tawad si Yonbo kay Takihara, ipinaliwanag na palaging ganoon ang ugali ng anak niya. Pagkatapos kumain, hinayla ni Akishiba si Takihara palayo at sinabihan siyang may trabaho siyang gagawin, hindi niya ito binibigyan ng oras para tumutol. Dagdag pa niya na masasanay din siya rito pagkalipas ng kalahating taon. Nakarating sila sa control room kung saan nakaistasyon si Armando. Tinanong ni Akishiba kung gaano katagal niya inaasam ang pag-a-adjust ng binata. Pinag-aralan siya ni Armando at sumagot na mukhang hindi siya matatag at tumangging sumagot. Sumimangot si Takihara, tinanong kung sino ang nagsabing gusto niyang magtrabaho doon. Sumagot si Armando na walang kumakain ng libre sa ship na ito. Sumagot si Takihara na kailangan niyang bumalik sa Senador Tin Island at sinabi sa kanya ni Akishiba na hindi sa kanya ang desisyon, dahil si Commander Venikawa ang may awtoridad. Pagkatapos ay inutusan ni Armando si Akishiba na dalhin siya sa kanya. Sa ibang lugar, nakatayo si Nokiyomi sa silid ng commander habang pinagagalitan siya ni Venikawa, sinasabing lagi niyang sinasabing huling beses na iyon ngunit inuulit pa rin ang parehong pagkakamali. Sumagot si Nokiyomi na ang Zamyudo ito at ang pag-iwan sa kanya ng mag-isa ay magdudulot lamang ng karagdagang gulo. Matigas na tumugon si Venikawa na naiintindihan niya ang dahilan, ngunit ang kanyang mga aksyon ay naglalagay sa panganib sa airship, at kahit anong gawin niya, kalaunan ay magiging bato ito. Kasabay nito, dinala ni Akishiba si Takihara upang makilala si Kasuji, ang mekaniko ng airship. Naiirita si Takihara at iginiit na wala siyang balak na magtrabaho doon. Mahinahong sumagot si Kasuji na ang trabaho ang landas tungo sa kalayaan. Lumayo si Takihara sa kubyerta at tumayong mag-isa, iniisip si Nishimura. Lumabas si Nokiyomi sa silid ni Venikawa at napansin siya sa labas. Nang tanungin ni Takihara kung nasaan ang commander, sinabihan niya itong pumasok sa loob, magpakilala ng maayos, at magsalita ng may paggalang, idinagdag na kung gusto niyang tumira doon, dapat niyang matutunang isantabi ang kanyang pride. Lumabas ang commander para tingnan kung ano ang nangyayari. Formal na nagsalita si Takihara, sinasabing balak niyang bumalik sa Senador Tin Island dahil may pamilya na siya at kailangan niyang makasama sila at maghihintay siya sa susunod na daungan at aalis ng mag-isa. Bigla siyang sinampal ni Venikawa sa mukha at sinabing sumakay siya sa kanilang airship nang hindi binanggit ang kanyang pangalan or nagpapasalamat kay Nokiyomi, na isinugal ang buhay nito para iligtas siya bago pa siya naging Zamyudo. Sumagot si Takihara na hindi siya ang Zamyudo, na ang pangalan niya ay Takihara, at tinanong kung bakit niya ito dapat pasalamatan kung hindi naman siya humingi ng tulong. Sumulyap si Venikawa kay Nokiyomi nang may malamig na panunuya at sinabing tila hindi niya iniisip na maging halimaw muli. Pagkatapos ay humarap siya kay Takihara at sinabihan itong tanggalin ang karayom sa kanyang kamay kung talagang wala siyang pakialam. Sinubukan siyang pigilan ni Nokiyomi, ngunit tinanggap ito ni Takihara bilang isang hamon, sinasabing papatunayan niya na hindi siya isang halimaw.
Hinugot niya ang karayom, at nagsimulang magbago ang kanyang kamay bilang Zamyudo. Sa sandaling iyon, isang alarma ang tumunog. Inutusan ni Venikawa si Nakayami na ikulong si Takihara at nagmadaling suriin ang sitwasyon. Iniulat ni Armando na may paparating na sasakyang pangtakas mula sa larangan ng digmaan ng napakabilis. Inutusan ni Venikawa ang mga makina na patakbuhin sa pinakamataas na output upang maiwasan ito. Isang may pakpak na Zamyudo ang biglang nagpakita at lumapit sa airship. Sinigawan ni Nakayami si Takihara na bumalik sa silid, ngunit sinabihan niya itong iwanan siya. Bumangga ang may pakpak na Zamyudo sa airship, na sumire sa isang bahagi nito. Habang sinusubukang tumakas ni Takihara, sinunggaban siya ng nilalang, binuksan ang isang hatch, at inihagis siya sa loob bago umatras. Agad na sumakay si Nakayami sa kanyang motorbike at hinabol ito. Determinadong ibalik si Takihara, pinaputukan niya ang may pakpak na Zamyudo, at ang bahagi ng katawan nito ay nagsimulang maging bato. Isang globo ang lumabas mula sa nilalang, nahati sa mga sinag, at pinaputukan siya. Iniwasan sila ni Nakayami ng may tumpak na mga galaw, umakyat ng mas mataas hanggang sa nasa itaas siya nito. Isinabat niya ang kanyang motorbike sa likod ng Zamyudo at bumaba, itinusok ang isa sa kanyang mga karayom dito. Nang makita niya ang isang pulang Hiroko, nagpaputok siya ng isa pang karayom sa tabi nito, dahilan para mabahiran ng bato ang isang bahagi ng likod nito. Nagbago ang kulay nito sa asul, at sinigawan niya itong huwag makatulog. Tinamaan siya ng Zamyudo, na napilitan siyang lumayo sa Hiroko. Nakabawi siya at muling gumalaw, pumasok sa kompartamento kung saan nakalagay si Takihara. Hinayla niya ang kamay nito palabas at hinaypan ang hatch para mailabas ang natitirang bahagi ng katawan nito. Tinawag niya ito, hinimok niya itong magising. Iminulat ni Takihara ang isang mata, inabot siya, at hinayla niya ito palayo. Sinabi niya sa kanya na ang Zamyudo na ito ay patuloy na hahabol sa kanya hanggat nananatiling aktibo ang kanyang Hiroko. Isinakay niya ito sa motorbike at umatras habang pinaputok ni Venikawa ang kanya ng airship, na sumire sa isa sa mga pakpak ng Zamyudo. Ligtas na nakabalik sina Takihara at Nakayami sa airship at tinanong ni Takihara kung ang babaeng may puting buhok ang may pananagutan sa nangyari sa kanya. Sumagot si Nakayami na hindi niya alam at sinabihan siyang subukang alalahanin. Nagpasalamat siya sa pagliligtas ng kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon, na ikinagulat niya nang maalala niya ang una. Pagkatapos ay ininom niya ang inihanda nitong spirit tea. Dahil sa tuwa, sinabihan siya ni Nakayami na magpahinga, ipinaliwanag na magsisimula ang pagsasanay kinabukasan. Kasabay nito, binisita ni Nishimura si Fiona at sinabi sa kanya na buhay pa si Takihara, sinasabing sigurado siya kahit hindi niya ito mapapatunayan. Namuo ang luha ni Fiona habang nagpapasalamat siya sa kanya. Kinuha ni Nishimura ang badge ni Takihara at humingi ng pahintulot na itago ito upang maibalik niya ito sa kanya. Bago umalis, sinabi niya kay Fiona na nakilala niya si Dr. Ryugo at hinahanap nito si Takihara. Nabalisa si Fiona, napagtanto na hindi niya ito lubos na naiintindihan. Sa ibang lugar, pumasok si Takihara sa kwarto ni Akishiba upang matulog. Sinabi sa kanya ni Akishiba na ang kwarto ay nahahati sa dalawa at binalaan siyang huwag lumagpas sa linya sa pagitan nila. Sumagot si Takihara na wala siyang pakialam at nagpapasalamat na mayroon lamang siyang matutulugan. Nang mapansin ang mga bitak sa dingding, nagtanong siya tungkol sa mga ito. Ipinaliwanag ni Akishiba na isang lalaking nagngangalang Renji ang dating nakatira sa kanyang bahay at ang mga damit na suot ni Takihara ay kanya. Si Renji ay isang Zamyudo rin, ngunit nawala siya sa kanyang katinoan nang sirain ni Nishimura ang kanyang pag-iisip. Tinanong ni Takihara kung nasaan si Renji ngayon, ngunit nakatulog na si Akishiba at hindi na sumagot. Kinabukasan, isang halimaw ang nagpakita sa isla at nagsimulang umatake sa mga pasilidad ng gobyerno. Kinokontrol ito ng isang nakamaskarang figure at inutusang sirain ang lungsod. Bilang tugon, nagpadala ang gobyerno ng mga makinang idinisenyo upang gayahin ang Zamyudo, na pinapatakbo ng mga pilotong may mataas na kasanayan. Kasabay nito sa airship, ginaising ni Nakayami si Takihara at hinimok siyang bumangon, sinabi sa kanya na makikita nila si Lady Tension, isang espiritual na gabay na magsasanay sa kanyang Zamyudo. Nang umupo si Takihara sa harap ni Lady Tension, nabigla siya sa mahina nitong katawan at matandang anyo.
Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kawalan ng respeto noon, ngunit hindi ito pinansin ng babae at sinabi sa kanya na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa Zamyudo, at ang Hiroko na nakabaon sa kanyang kanang braso ay pipigil sa kanya na mamuhay tulad ng isang normal na tao. Tinanong niya kung gusto pa ba niyang mabuhay. Tinanong ni Takihara kung may paraan upang maalis ang Hiroko. Sumagot si Tenshin na tanging si Shinova lamang, ang nagtatag ng Rukan, ang may kakayahang gawin ito. Idinagdag ni Tenshin na hindi alam ang kinaroroonan ni Shinova dahil ipinatapon siya ng hilagang pamahalaan. Sinabi ni Takihara na ayaw niyang masawi at gusto niyang bumalik sa isla ng Sensen. Tinanong siya ni Tenshin kung ano ang sinasabi sa kanya ng Zamyudo, hindi sa mga salita, kundi sa likas na ugali, katulad ng paghahanap ng mga isda sa tubig at paghahanap ng mga ibon sa langit. Dapat ding maakit ang Zamyudo sa isang bagay at ibinaba ni Takihara ang kanyang tingin at inamin na hindi niya alam. Sinabihan siya ni Tenshin na makinig ng mabuti sa tawag ng Hiroko at magtiwala na gagabay ito sa kanya. Dinala siya ni Nakayami upang simulan ang kanyang pagsasanay, na nagsisimula sa paglalagay ng selyo. Pinangasiwaan siya ni Akishiba at hinamon siyang magtrabaho ng mabilis, isang hamon na natapos ni Takihara. Nang makita nila kung gaano kabilis siyang natapos, binigyan nila siya ng mas maraming gawain. Naiinis, hiniling ni Takihara sa kanila na huwag siyang itulak at kinwestiyon ang layunin ng pagsasanay na ito. Sinabi sa kanya ni Nakayami na ito ang magpapanatili sa kanya na buhay, at nagpatuloy siya ng may pag-aatubili. Sa isla ng Sensen, nagtipon ang mga tao upang panuurin ang pagdating ng mga sasakyang panghimpapawid ng pamahalaan sa timog sa himpapawid upang suportahan ang isla laban sa pamahalaan sa hilaga. Kabilang sa mga tao sina Nishimura at Furichi. Narinig nila ang isang babae na nagngangalang Shidora na nagsasabing sawi na ang kanyang mga magulang. Nagmadali si Nishimura upang aliwin siya, ngunit mahina ang kalagayan ni Shidora at nawalan na siya ng pag-asa. Pagbalik sa airship, nakaupo si Takihara at naglalagay ng mga sulat na naka-address sa kanyang isla. Pinagtatawanan ni Akishiba ang gawain, ngunit sumagot si Takihara na ang mga sulat na ito ay para sa mga taong desperadong naghihintay at hindi siya susuko hanggat hindi nila sila naaabot. Naantig ang mga tripulante sa kanyang mga salita at sumama sa kanya upang tumulong. Lumipas ang mga araw habang patuloy na nagsasanay si Takihara, natututo ng isang bagay mula sa bawat tao sa airship. Araw-araw, tinatanong siya ni Tenshin ng parehong tanong tungkol sa layunin ng Zamyudo at kung ano ang hinahanap nito. Nanatiling gising si Takihara sa gabi upang subukang maghanap ng sagot, ngunit walang dumating. Napansin ang kanyang pagkalito, tinanong ni Akishiba kung ano ang sinasabi sa kanya ni Tenshin. Ipinaliwanag at inamin ni Takihara na patuloy niyang naririnig ang boses nito na humihimok sa kanya na mag-isip. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahanap ang sagot. Sinabihan siya ni Akishiba na huwag mag-isip ng husto na baka masiraan siya ng bait. Kinabukasan, tinulungan ni Takihara si Kasuji na ayusin ang panlabas na katawan ng airship. Ito ang unang pagkakataon niyang magtrabaho sa ganoong kataas, at binalot siya ng takot. Nanginag ang kanyang mga binti at nadulas siya, at nagkalat ang kanyang mga kagamitan. Habang biglang bumilis ang pagtakbo ng airship, nawalan siya ng balanse ngunit nahawakan siya ni Kasuji bago pa siya mahulog. Walang babala, isa pang airship ang bumangga sa kanila at naglabas ng usok na nagpalabo sa paningin. Nang makita ito ni Nakayami, nabitawan niya ang kanyang hawak, sumakay sa kanyang motorbike, at umalis. Inutusan ni Venikawa si Akishiba na gisingin siya at sinabi sa kanya na ang airship ay pag-aari ng mga Tishki, binalaan siyang huwag hayaang umalis si Nakayami. Sumagot si Akishiba na wala na siya at nang makita si Nakayami na lumilipad sa itaas, nagalit si Kasuji. Tinanong ni Takihara kung kilala niya sila. Ipinaliwanag ni Kasuji na sila ay mga tauhan ng pamahalaang hilaga, at ang mga Tishki ay mga taong nawalan ng tirahan na pinalayas mula sa kanilang tinubuang bayan at nakakalat sa maraming bansa. Lumipad si Nakayami sa tabi ng airship na Tishki at sinenyasan ang kanilang pinuno, na tumingin pabalik sa kanya ng may tahimik na pakiramdam ng mali siya. Paglubog ng araw, tumayo si Nakayami sa silid ni Venikawa at iniulat na ang airship na Tishki ay dumaong sa slanton, humihingi ng pahintulot na makipag-usap sa kanilang pinuno, si Zash Indo. Tinanggihan ni Venikawa ang kahilingan ng walang pag-aalinlangan.
Ikinatwiran ni Nakayami na ang pakikipagkita sa kanya ay maaaring magdulot ng impormasyon tungkol sa hilagang pamahalaan, ngunit tumanggi muli si Ven Ikawa. Tinanong ni Nakayami kung ang pagtanggi ay dahil sila ay tishki. Umiinit ang galit ni Ven Ikawa nang sabihin niya sa kanya na kung iyon ang dahilan, hindi sana kasama si Nakayami sa airship na ito. Dagdag pa niya na ang mga tishki ay nagtaksil sa paglaban, ngayon ay kumikita mula sa timog, at kilala sa pagsuporta sa pangangalakal ng tao, dahil nawala ang kanilang tinubo ang bayan at ibinenta ang kanilang mga kaluluwa. Matalas na tinanong ni Nakayami kung kasama rin siya sa paghatol na iyon. Sinampal siya ni Ven Ikawa sa mukha at sinabi sa kanya na kung iyon ang kaso, malaya siyang umalis anumang oras na gusto niya. Tumungo si Nakayami sa kanyang silid, nalilito. Nang kumatok si Takihara, binuksan niya ang pinto, inaasahan niyang si Ven Ikawa ang makikita niya, ngunit siya ang natagpuan niya. Sinabi niya rito na mayroon silang appointment kay Tenshin at naramdaman ang kanyang kalagayan, tinanong niya ito kung may bumabagabag sa kanya. Malamig niya itong pinabayaan, sinabing huwag mag-alala. Nagulat siya, at sinabing lagi siyang nag-aalala tungkol sa kanya. Matigas ang tugon ng babae na dahil lang ito sa Zamyudo. Dinala niya ito kay Tenshin, na nagtanong kay Takihara ng parehong tanong gaya ng dati tungkol sa kung ano ang gusto ng Zamyudo. Sa pagkakataong ito, sinagot niya na pagkatapos ng mahabang pag-iisip, naniniwala siyang gusto nitong mamuhay kasama ang iba. Inamin niya na hindi niya alam kung paano iyon gagawin ng mag-isa at sinabing kailangan niya ang tulong ni Nakayami at ang suporta ng mga crew. Tumugon si Tenshin na ang kaluluwa ng Hiroko ay nananatiling nawawala, ang mga iniisip nito ay hindi nasasabi, ang layunin nito ay hindi alam, at ang mga alaala nito ay pira-piraso habang patuloy itong naghahanap ng mga sagot. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nakayami na pananagutin niya ito para sa binatang lalaki. Nang gabing iyon, umuwi si Dr. Ryugo at nakita ang isang babaeng naghihintay sa kanya. Nagpakilala siya bilang Shikaki mula sa Free Zone Command Center at ipinaliwanag na nagtatatag sila ng isang pasilidad sa pananaliksik para sa mga armas laban sa mutant, umaasang sasali siya at ibabahagi ang kanyang kadalubhasaan. Agad na tumanggi si Ryugo, sinabing kinasusuklaman niya ang militar at sinabihan siyang umalis. Habang papasok siya, tinanong niya kung isasaalang-alang niya muli kung iba ang pagkakagawa niya sa alok, ipinaliwanag na kumikilos siya para kay Kitasuko. Natigilan si Ryugo, nakilala ang pangalan ng lalaking minsan niyang iniligtas noong digmaang Brador. Sa ibang lugar sa lungsod, isang grupo ng mga nakamaskarang figure na nakasuot ng pulang roba na kilala bilang Jibashiri ang nagtipon sa paligid ng katawan ng isang buntis. Mula sa kanyang sinapupunan, kumuha sila ng isang kumikinang na globo ng enerhiya na kilala bilang Hiroko. Nakita sila ng isang saksi at nakilala kung sino sila, at nataranta siya. Pinatahimik nila siya gamit ang isang putok ng baril sa ulo. Kinabukasan, tumayo ang pinuno ng gobyerno sa tabi ni Commander Kitasuko, at ipinaalam sa kanya na ang mga unit ng armas laban sa mutant ay ililipat sa Free Zone Command Center sa Sensen Island. Tumugon si Kitasuko na ang sentro ay dapat palitan ng pangalan bilang Eastern Autonomous Zone, na ipinaliwanag na ang lumang pangalan ay magpapahirap sa pagkuha ng suporta ng mga lumalaban. Mula sa malayo, tahimik silang pinanood ni Shidora, sinasabi sa sarili na mananatili siyang maghihintay doon. Sa ibang lugar, ipinagpapatuloy ni Takihara ang kanyang pagsasanay, na ngayon ay inatas ang magsulat ng mga liham. Dahil sa pagkadismaya, tinanong niya si Akishiba kung ang mga liham ay ipinapadala sa hilagang pamahalaan. Tinanong ni Akishiba kung bakit mahalaga iyon. Galit na tumugon si Takihara, na nagtatanong kung bakit sila maghahatid ng sulat sa kanilang mga kaaway. Itinuro ni Akishiba ang isang grupo ng mga bata sa malapit at ipinaliwanag na sila ay mga refugee mula sa hilagang sona, iniwan ng kanilang mga pamilya at ipinadala patimog na parang kargamento. Lalong nabalisa si Takihara sa ideya na ang mga tao ay tinatrato bilang mga kargamento. Binalaan siya ni Akishiba na huwag magpalinlang, na sinasabing sila ay mga kaaway pa rin na hindi mag-aatubiling pumaslang. Sa airship, tinanong ni Armando si Ven Ikawa kung ano ang gagawin nila kung pipiliin ni Nakayami na bumalik sa Tishki. Sumagot si Ven Ikawa na kung ito ang kanyang desisyon, dapat niyang gawin ang gusto niya. Tumutol si Armando, na nagtatanong kung ano ang gagawin nila kung wala siya at sumagot si Ven Ikawa na kakayanin ni Yonbo. Kasabay nito,
Tinulungan ni Nishimura at Furiichi na muling itayo ang pangalawang sektor na nawasak sa kamakailang pag-atake. Tahimik na sinabi ni Nishimura na hindi nila malilimutan ang mga taong nasawi. Hindi sumang-ayon si Furiichi, sinabi sa kanya na kung hindi niya malilimutan, patuloy lamang siyang magdurusa. Sa command center, tinanong ni Kitasuko si Shikaki kung nakausap na ba niya si Dr. Ryugo. Kinumpirma niya na nakausap nga niya, idinagdag na ibinigay niya sa kanya ang oras at lugar at titingnan nila kung paano siya tutugon. Isang katok ang pumutol sa kanila at binuksan ni Kishiko ang pinto at nakita si Dr. Kamba, na humiling sa kanya na pumunta ng gabing iyon, sinabing nagpakita na ang unang prototype na kanyang naisip. Paglubog ng araw, lumabas si Nakayami sa kanyang silid at sinabi kay Takihara na mawawala siya ng ilang sandali at dapat siyang magpatuloy sa pagsasanay. Umalis siya nang hindi ipinaliwanag kung saan siya pupunta or kung kailan siya babalik. Sumakay siya sa airship ni Zindo at bumaba sa hagdan, kung saan niya nakita ang dalawang tripulante na humahabol sa isang maliit na nilalang na nagngangalang Angro. Tinawag ito ni Nakayami, at tumalon ito sa kanyang mga bisig. Nagpakita si Zindo at sinabing 6 na taon na nila itong pinalaki at nagising ito noong isang araw lamang. Tinanong niya kung gusto niya ito at tumanggi siya at sinabihan ang Angro na protektahan ang airship. Tumalon ang nilalang mula sa kanyang mga bisig at umupo sa balikat ni Zindo. Pagbalik sa airship ni Venikawa, kumain ng magkakasama ang mga tripulante, ngunit mabigat ang kapaligiran dahil nag-aalala sila kay Nakayami at hindi alam kung kailan ito babalik. Samantala, umupo si Nakayami kasama si Commander Zindo habang nagsasalo-salo sila sa pagkain. Tinanong niya kung buhay pa ba si Sinova. Sumagot si Zindo na naniniwala silang buhay pa siya at may ilan na nagsabi tungkol sa Jabashiri. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang pinuno ng Tishki ay si Kodrika. Tinatanong kung naaalala siya ni Nakayami at sinabing plano niyang bawiin ang malaking lupain. Tahimik na sumagot si Nakayami na ang ganoong pag-iisip ay kawalang isipan. Sinabi sa kanya ni Zindo na naniniwala si Kodrika na ang pagkalat ng kaguluhan sa buong mundo ay kasunod ng mga turo ni Sinova. Hinimok niya si Nakayami na bumalik sa nayon ng Tishki bago ito gumuho, sinasabing siya lang ang angkop na mamuno. Si Nakayami ay nagulat at sinabing hindi niya magagawa iyon. Nang gabing iyon, ikinarga ni Takihara at Akishiba ang mga sulat sa isang delivery truck. Pagkaalis nito, napagtanto ni Takihara na nakalimutan niyang isama ang isang sulat na para kay Nishimura. Nagmakaawa siya kay Akishiba at hinamon itong habulin ang truck. Hawak ang sulat, hinabol ito ni Takihara sa kahangahangang bilis. Kasabay nito, binisita ni Kitasuko ang laboratorio ni Dr. Kamba. Ipinaliwanag ni Kamba na isang babae ang nagboluntaryo para sa isang eksperimento, sa paniniwalang mapapawi nito ang kalungkutan ng pagkawala ng kanyang pamilya. Pinaandar niya ang aparato, na nagpapakita ng katawan nito na nakatali sa maraming alambre. Napaatras si Kitasuko sa gulat at tinanong kung ano ang nakikita niya. Sumagot si Kamba na itinanam niya ang isang sample ng Hiroko na kinuha mula sa higanteng Zamyudo sa kanya. Sa galit, hinawakan siya ni Kitasuko sa damit at sinabihan siya ni Kamba na huwag umakto na parang inosente siya sa nangyayari. Inihagis siya ni Kitasuko sa lupa at sinabihan siya ni Dr. Kamba na huwag kalimutan na ang mga aksyong ito ay isinasagawa sa ilalim ng mga utos ng gobyerno, at ang paglalagay ng responsibilidad para sa pananaliksik sa mga armas laban sa mutant sa isang maliit na isla habang kumukuha ng isang itinakwil na mananaliksik na Tishki na tulad niya ay titiyak na maaalala sila ng kasaysayan bilang mga kriminal. Pinalaya siya ni Kitasuko at tumungo sa pinto. Tinawag siya ni Kamba. Tinatanong kung bakit hindi sila tumayo sa mga linya ng harapan at gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang wakasan ang digmaan, sinasabing mas naiintindihan ito ni Kitasuko kaysa kaninuman, pero hindi tumugon si Kitasuko at umalis. Sa ibang lugar, bumusina ang airship ni Zindo. Lumabas si Venikawa at sinalubong si Armando, na nagsabi sa kanya na aalis na sila. Nagtanong siya tungkol kay Nakayami, at sinabi niyang hindi pa ito bumabalik. Ilang sandali pa, nagpakita si Zindo kasama si Nakayami, nakatali ang mga kamay. Sinenyasan niya si Venikawa na lumapit at nagpasalamat sa pag-aalaga kay Nakayami. Tinanong ni Venikawa kung nagpasya na ba siyang ibalik siya at sumagot si Zindo na hindi siya kabilang sa mga Zanbani at papunta sila sa Hilaga.
Sinabi niya na pupunta si Naokiyomi sa nayo ng Tishiki or kahit papaano ay pag-iisipan niya ito, kahit na nagdududa siya na magiging madali ito, idinagdag na pinalaki siya ni Ven Ikawa ng maayos at ipinaalala sa kanya na balang araw ay aalis si Naokiyomi. Pinakawalan niya si Naokiyomi sa pagkakatali at binigyan siya ng buto mula sa isang halaman na tumutubo lamang sa nayo ng Tishiki, pagkatapos ay umalis. Nagmamadaling pumunta si Naokiyomi sa kanyang silid na puno ng pagkakasala at pag-iyak. Kumatok si Takihara sa kanyang pinto, ngunit hindi siya sumagot. Sinabi niya sa kanya na habang tumatagal ang paghingi ng tawad ay lalong nagiging mahirap ito. Sumagot siya na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanya. Kinabukasan sa Sensen Island, naglakad si Furiichi kasama si Nishimura at sinabi sa kanya na isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng mga mental test upang matuto kung paano gamitin ang mga asp suit at labanan ang mga mutant na armas. Sa daan, natagpuan nila si Shidora na nakaupong mag-isa sa isang koridor. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sumugod si Nishimura sa kanyang tabi, ngunit biglang nawalan ng balanse si Shidora, bumagsak sa kanyang mga tuhod, at nag-transform bilang isang halimaw. Sinugod niya si Nishimura, na siyang nagpabagsak sa kanya sa isang pader. Tumakbo si Furiichi upang tingnan si Nishimura, ngunit nang umatake muli si Shidora, iniwan siya nito at tumakas. Hinabol siya ni Shidora ng mag-isa, nagpaputok ng mga sinag na dumaan sa kanya habang sumasabog ang istruktura sa likuran niya. Dumating si Commander Kitasuko kasama ang kanyang unit na nakasuot ng mga asp suit na hinubog ng Zamyudo. Pinaputukan nila si Shidora, na siyang nagpabagsak sa kanya. Sumugod si Kitasuko at tuluyan siyang tinamaan. Kinabukasan, nag-report si Furiichi para sa mental test at binigyan siya ni Shikaki ng briefing, na ipinaliwanag na ang mga asp unit ay mga katawan na walang kaluluwa at ang piloto ang nagiging kaluluwa na kumokontrol sa mga ito. Binigyang diin niya na ang katatagan ng isip ay mahalaga dahil ang isip ang namamahala sa paggalaw ng katawan. Muling sumubok si Furiichi at nagtagumpay sa paggalaw ng kamay ng suit. Sa labas, naghintay si Nishimura, at dinagtagal ay siya na ang sasali sa pagsubok. Kasabay nito, sakay ng airship ni Ven Ikawa, napansin ni Armando ang itim na usok na nakalutang sa mga ulap. Inutusan ni Ven Ikawa si Naokiyomi na bumaba at tingnan kung ligtas ang baras sa unahan. Agad na kumilos si Naokiyomi at pagkatapos ay inutusan ni Ven Ikawa si Takihara na sundan siya at tiyaking hindi siya maliligaw. Ngunit wala na si Naokiyomi at walang babala, itinulak ni Akishiba si Takihara palabas ng airship. Natamba siya ngunit lumapag sa pakpak ng motorbike ni Naokiyomi at kumapit habang nagpapatuloy silang magkasama. Habang papalapit sila sa usok, nakakita sila ng isang napakalaking mutant. Kalahati ng katawan nito ay nanigas na at hindi makagalaw. Lumapag sila sa malapit at sumugod si Naokiyomi, umakyat sa nilalang, at nagpaputok ng 3 karayom na bumuo ng isang ring na bato bago sumabog. Tinamaan siya ng halimaw at nagsimulang maging bato ang kanyang binti. Tumakbo si Takihara patungo sa kanya, ngunit hinaranggan ng mutant ang kanyang daan at tinamaan ang kanyang kamay, pinutol ang mga tali sa paligid ng Hiroko. Nagbago ang kanyang braso at nang umatake muli ang halimaw, gumanti si Takihara gamit ang kanyang kamay na Zamyudo, at dahil sa puwersang ito ay itinaboy ito palayo. Nagbago ang hugis ng kanyang braso at naging isang talam, na iniunat niya patungo sa bato, na ikinabat ang binti ni Naokiyomi. Sumigaw siya rito na huwag makialam, ngunit hindi siya pinansin nito, hiniwa ang bato at pinalaya siya. Nahulog siya mula sa likod ng halimaw, at nasalo siya ni Takihara. Muling umatake ang mutant at pinutol ni Takihara ang isa sa mga paa nito, pagkatapos ay itinusok ang kanyang talam sa katawan nito. Nanginag ng husto ang nilalang at bumagsak. Galit na tumugon si Naokiyomi, sinabi sa kanya na maaari sana niya itong buwagin kung hindi siya nakialam. Hiniling niya na makita ang kanyang kamay at nalaman niyang namula ang Hiroko. Sinabi niya sa kanya na kinukumpirma nito na nawalan siya ng kontrol, pagkatapos ay pinindot ang Hiroko at pinigilan ito, na ibinalik ang kanyang braso sa normal. Tinanong ni Takihara kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagbuwag, tinatanong kung mali ba ang kanyang pagliligtas sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Naokiyomi ang sinabi niya kay Lady Tension tungkol sa pamumuhay kasama ang iba. Ikinatwiran niya na tatapusin sana siya ng halimaw kung hindi siya kumilos. Sumagot siya na ang pakikipamuhay kasama ang iba ay kinabibilangan din ng mga mutant.
Sa ibang bahagi ng laboratorio ni Dr. Kamba, siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagsagawa ng isa pang eksperimento. Isang assistant ang nagulat na kahanga-hanga ang mga kakayahan ng paksa, ngunit ang mga unit ng ASP ay nahihigitan pa rin siya sa pirana, na binanggit na ang kanyang mga sensor sa gulugod ay may mataas na kakayahan sa paggabay, ngunit hindi niya kayang tiisin ang isang kuryente mula sa likuran. Sumagot si Kamba na hindi ang eksperimento ang kulang sa potensyal, kundi ang kanilang pananaw. Paglubog ng araw, natanggap ni Nishimura ang sulat ni Takihara. Sumulat siya na maayos siya, humingi ng paumanhin sa pagkaantala, at inamin na hindi niya maalala ang nangyari noong araw na iyon or alam kung nakaligtas ba sila ni Furichi. Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanyang mga magulang na ligtas siya at bisitahin sila kapag maaari na siya. Sinabi niya na hindi siya makakabalik sa isla sa lalong madaling panahon, ngunit nangako na makakabalik siya balang araw. Ngumiti si Nishimura, pagkatapos ay dinala ang maraming sulat na isinulat niya sa kanya at inilagay ang mga ito sa mailbox. Nang gabing iyon, umupo si Takihara sa kanyang silid sa airship at tinanong si Akishiba kung ang mga mutant ba talaga ang kanilang mga kaaway. Binanggit niya na sinabihan siya ni Nakayami na huwag silang tapusin, kundi buwagin sila. Ipinaliwanag ni Akishiba na ang mga mutant ay dating mga nabubuhay na nilalang at ang hilagang pamahalaan ang bumuo ng Hiroko at tinurok ito sa kanila upang gawing mga armas. Gulat na gulat si Takihara at sinabi sa kanya ni Akishiba na mas malala pa ang pagpaslang sa kanila. Natahimik si Takihara nang idagdag ni Akishiba na dapat niyang tanungin si Nakayami kung ano ang iniisip ng mutant na iyon bago ito nasawi. Inamin niyang naaawa siya sa kanila. Ngunit sinabi niya na kung ang sarili niyang buhay ay nanganganib, papaslang siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala, nagtatrabaho si Dr. Ryugo ng gabi sa bahay para sa kanyang pananaliksik. Kumatok si Nishimura sa pinto at binuksan niya ang bintana, nagulat na makita siyang gabing-gabi na. Tumayo si Fiona sa tabi niya at mariing sinabi sa kanya na walang oras, iginiit na lumabas siya para makapag-usap sila. Sa labas, binasa ni Ryugo ang sulat ni Takihara at nagpasalamat siya kay Nishimura sa pagpapanatag sa kanila tungkol sa kanilang anak. Nag-alok si Nishimura na iwan sa kanila ang sulat, ngunit tumanggi si Fiona, sinabing kay Nishimura na ipinadala ito ni Takihara. Umalis si Ryugo at tinanong si Fiona kung naaalala ba niya ang labanan sa Braider na naganap 17 taon na ang nakalilipas. Nagtanong siya kung ito na ang oras para pag-usapan ito, ngunit nagpatuloy siya. Noong digmaang iyon, nagsilbi siyang doktor sa Northern Government Army, at ginamo ang hindi mabilang na sugatang sundalo, binibigyan sila ng gamot para lamang manatiling buhay. Ang mga nawalan ng kakayahang lumaban ay kalaunan ay kinuha ng militar, gamit ang kanyang mga medikal na ulat upang gawin silang mga paksa ng pagsubok para sa mga mutant na armas. Inamin niya na nang hindi namamalayan, naging bahagi siya ng mga eksperimento ng hilagang pamahalaan. Sinabi niya sa kanya na maaari niya siyang kamuhian kung gusto niya, ngunit nararamdaman pa rin niya na karapat-dapat siya sa nangyari sa kanya at ang pagiging target ng kanyang anak ng mga sandatang ito ay parang parusa niya. Kinabukasan, pinangasiwaan ni Shikaki ang live na pagsasanay para sa mga ASP trainee, kabilang sina Furichi at Nishimura. Pumasok sila sa mga makina at ikinonekta ang kanilang mga gulugod sa kanilang mga utak upang maitatag ang kontrol. Inutusan sila ng commander na tumungo sa 6 na training field upang subukan ang basic movement. Kasabay nito, sa loob ng laboratorio ni Dr. Kamba, biglang naging hindi matatag ang eksperimental na Zamyudo. Dumating si Commander Kishko at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Kamba na ang eksperimental na Zamyudo ay nakabawi na ng aktibidad. Pilit na kumakawala ang nilalang sa mga pagkakagapos nito at kumalas sa mga kadena. Galit na gumanti si Kitasuko at inutusan ang mga sundalo na selyuhan ang mga harang upang maiwasan ang pagtakas nito, ngunit nakahanap ang Zamyudo ng hagdanan at nagsimulang umakyat. Narinig ni Shikaki ang alarma at nagmadaling lumapit sa kaguluhan. Inutusan ng sinanay na commander ng batalyon ang lahat na manatili sa kanilang posisyon. Nakapuslit ang Zamyudo sa unang harang bago pa ito makapagsara. Sumara ang pangalawang harang sa binti nito, ngunit nabasag ito at nagpatuloy pataas. Ang pangatlo at panghuling harang ay nagsara sa unahan nito. Isang babala ang umalangaw sa mga speaker, na nag-uutos ng agarang paglikas mula sa harang. Inanunsyo ni Kitasuko na ang Zamyudo ay nakontrol na at maaaring masecure muli.
Ipinaalam ni Shakaki na kontrolado na ang sitwasyon at sinabihan ang mga trainee na ipagpatuloy ang kanilang ehersisyo. Ilang sandali pa, naging malinaw na ang Zamyudo ay may dala na isang buntis at isang sanggol. Naglabas ang sanggol ng karga ng kuryente na tumutugon sa gas na inilalabas ng ina, na bumubuo ng kumikinang na bula. Hindi makapaniwalang pinanood ni Kitasuko ang isa sa mga supervisor na tumatawa sa tabi niya. Nauwi sa pagkabigla ang sandali nang tumama ang bula sa ikatlong harang, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagbukas ng daan patungo sa ibabaw. Ginulo ng pagsabog ang mga sistema ng mga trainee at marami ang nawalan ng kontrol sa kanilang mga ASP unit. Umabot ang Zamyudo sa ibabaw at lumaganap ang tensyon habang nag-aalangan ang lahat, hindi sigurado kung paano tutugon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon ang commander ng batalyon kay Shakaki na ipadala ang mga trainee sa labanan. Kinuha ng mga trainee ang kanilang mga armas nang gumana muli ang kanilang mga ASP suit at pumila sa harap ng Zamyudo, naghihintay ng utos mula sa commander ng batalyon. Sa sandaling iyon, isang tangke ang nagpaputok ng missile sa likod ng Zamyudo. Nakarinig si Nishimura ng isang boses na nagsasabing gusto nitong mabuhay, at natigilan siya. Nakilala ito bilang ang parehong boses na narinig niya noong si Takihara ay nagpalit anyo ng Zamyudo. Humakbang si Commander Kitasuko, nakatitig sa Zamyudo ng may galit. Nagsalita si Dr. Kamba sa likuran niya, na sinasabing tila takot ang Zamyudo at ang mga depensa nito ay tila mas mahina kaysa sa mismong Hiroko. Sumagot si Kitasuko na ang mga halimaw ang pumipili ng kanilang mga master at hindi ito makokontrol ni Kamba. Inutusan niya itong itigil ang pagkuha at sinabing inuuna ang buhay ng mga sibilyan. Walang pakialam na tumugon si Kamba at sinabihan siyang gawin ang gusto niya at tumalikod ang Zamyudo at lumayo. Hinabol siya ng batalyon ng pagsasanay at nakatanggap ng mga utos na tanggalin ang mga safety pin at maghanda sa pagpapaputok. Pagkatapos ay nakita nila ang Zamyudo na nakatayo sa tubig at naglalakad patawid nito. Dumating ang mga bagong utos upang lumipad at magpatuloy sa paghabol. Habang papalapit sila, nagpaputok sila, na napilitang lumuhod ang Zamyudo dahil sa impact. Ang sanggol ay lumikha ng isang napakalaking bula na pumalibot sa Zamyudo at nagpoprotekta sa kanya. Ang kanilang mga pag-atake ay nabigong tumagos dito, at humingi sila ng suporta. Habang nanonood sila, nagsimulang tumubo ang mga pakpak mula sa likuran ng Zamyudo, at itinoon niya ang kanyang tingin sa isang malayong tore na minarkahan ng isang napakalaking mata. Napansin at inalerto ni Nishimura si Furichi at sumabog ang bula sa paligid ng Zamyudo, na naglabas ng malalaking sinag na hugis pakpak. Sumugod si Furichi at pinaputukan ang tuhod ng Zamyudo, na nagpatambo sa kanya upang maiwasan ang pagtakas. Pinoprotektahan ng Zamyudo ang sanggol mula sa harang. Si Nishimura, na naantig sa nakita, ay sumigaw kay Furichi na tumigil sa pagpapaputok. Sumagot siya na hindi na tao ang Zamyudo at nagpakawala ng isa pang missile. Ang impact ay naging dahilan upang tuluyang mawalan ng malay ang Zamyudo. Paglubog ng araw sakay ng airship ni Venikawa, naghulog si Akishiba ng makapal na tumpok ng mga sulat sa harap ni Takihara at sinabi sa kanya na lahat ng mga ito ay para sa kanya. Kinuha ni Takihara ang mga ito at napagtanto niyang galing pala ito kay Nishimura. Naupo siya at binasa ang isa kung saan tinanong niya kung nasaan siya. Sinabi niyang parang nagyelo ang oras simula nang umalis siya at parang walang laman ang Sensen Island kung wala siya. Isinulat niya na ganoon din ang nararamdaman ng mga magulang nito at hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag niya na kumuha siya ng mental test at sumali sa hukbo bilang tanging paraan para makaalis sa isla at sa loob ng 7 araw ay pupunta sila sa lungsod ng Sumabara. Inisip niya kung makakarating sa kanya ang sulat sa tamang oras, tinanong kung pupunta ba siya para makita siya at idinagdag na hawak pa rin niya ang kanyang armband at gusto siyang makita muli. Tiniklop ni Takihara ang sulat at tahimik na tumayo, tinitimbang ang kanyang desisyon. Sa ibang lugar, naglalakad pa uwi si Fiona sa kalye nang tawagin siya ng isang matandang babaeng ginagamot ni Ryugo. Inihagis niya sa kanya ang isang dalandan at sinabihan siyang tanggapin ito bilang pasasalamat sa ginagawa ng kanyang asawa para sa kanila. Ngumiti si Fiona, at may tahimik na pakiramdam ng pagmamalaki ang bumabalot. Nang gabing iyon, pumunta si Takihara kay Venikawa at humingi ng pahintulot na maglakbay patungong Sumabara City upang makipagkita kay Nishimura. Pumayag si Venikawa,
ngunit sinabihan niya itong kausapin muna si Nakayami. Nang tanungin niya ito, tumanggi si Nakayami, sinabing hindi pa rin niya makontrol ang kanyang Hiroko at dapat manatili malapit dito. Nagmakaawa siya at nangakong babalik agad. Sa wakas ay pumayag ang babae sa kondisyon na dalhin niya ang Nekomata. Umalis si Takihara kasama ang Nekomata at habang dumadaan sila sa itaas ng lungsod kung saan niya balak dumaong, inihanda niya ang kanyang parachute para sa pagbaba. Ipinaalala sa kanya ni Nakayami na tumutugon ang Hiroko sa isang mahinahong pag-iisip, sinabihan siyang huwag kalimutan ang ideya ng pakikipamuhay at tandaan ang payo ni Tenshin. Nangako siyang gagawin ito at tumalon mula sa airship. Tiniyak ni Kasiji sa mga tripulante na may nakalagay na tracking device sa kwelyo ng Nekomata. Kinabukasan, nakatayo sina Nishimura at Furiichi sa opisina ni Kitasuko. Sinabi niya rito na ang isa sa kanyang mga magulang ay mula sa isla ng Sensen na siyang dahilan kung bakit personal na mahalaga sa kanya ang lungsod ng Sumabara. 60 taon na ang nakalilipas, noong panahon ng tunggalian sa malayang sona ng katimugang kontinente, maraming tao mula sa isla ng Sensen ang napaslang. Ngayon, ang lugar kung saan nasawi ang kanilang mga ninuno ay naging target ng pamahalaang hilaga. Dahil dito, isang alyansa ang nabuo sa timog at hiniling niya sa kanila na hanapin ang isang nawawalang pangkat ng ASP. Walang pag-aalinlangang sumagot si Furiichi na gagawin niya ito. Kasabay nito, lumapag si Takihara ng medyo malayo sa lungsod ng Sumabara at nagsimulang maglakad patungo rito. Sa daan, hindi mapakali ang Nekomata nang may lumapit. Pinakalma ito ni Takihara, sinabing residente lamang ito at tinanong ang lalaki ng direksyon patungo sa Sumabara. Nang marinig ang pangalan ng lungsod, nataranta ang lalaki at biglang nag-anyong halimaw. Tumakbo si Takihara, ngunit nagpakawala ng mga sinag ang nilalang na tumama sa kanya at nagpatambo sa kanya. Sa kaguluhan, nahulog ang kwelyo ng pagsubaybay mula sa leeg ng Nekomata. Tinanggal ni Takihara ang pagkakahawak sa kanyang kamay, nag-anyong zamyudo, at sinugod ang halimaw, naputol ang isa sa mga paa nito. Nakaligtas ang nilalang, at sumugod pabalik sa kanya, ngunit isang putok ng baril ang umalangaw, na agad nitong ikinasawi. Lumingon si Takihara upang makita ang isang maliit na babae na nagngangalang Chloe at ang kanyang ama na si Xandro, na siyang nagpaputok. Napansin ni Chloe ang pulang Hiroko sa braso ni Takihara at kalmado siyang lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito, pinigilan ito tulad ng ginagawa ni Nakayami. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa isang malaking bato at naglatag ng mga bulaklak sa tabi nito, ipinaliwanag na ang kanyang ina iyon, na naging zamyudo at lubos na natakot. Kasabay nito, napagtanto ni Nakayami na natahimik ang signal ng pagsubaybay. Dahil sa pagkabalisa, natatakot siyang baka may nangyari kay Takihara at sa Nekomata. Nang gabing iyon, nanatili si Takihara sa bahay ni Chloe. Sinabi niya sa kanya na ang mga tao sa lugar na ito ay madalas na nagiging halimaw. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag niya na isang buwan na ang nakalilipas, umatake ang mga tagahilaga at nagsimulang magbago ang mga tao, kasama na ang mga magulang nito. Dagdag pa ni Xandro na kahit na kalahati ng kanyang katawan ay naging bato, hindi pa rin siya nagiging halimaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Takihara kung bakit siya pupunta sa Sumabara at sumagot si Takihara na mayroon siyang mahalagang appointment. Kasabay nito, tinanong ni Nakayami si Kasuji kung bakit tumigil sa pagpapadala ang tracking device. Sinabi niya sa kanya na malamang na nasira ito dahil nasira ang kwelyo. Ipinaalam niya sa crew na mag-iimbestiga siya, sumakay sa kanyang motorbike at umalis. Kinaumagahan, narating ni Nakayami ang lugar kung saan inatake si Takihara at natagpuan ang naging bato na zamyudo na naiwan. Nag-aalala, hinanap niya ang nakapalibot na lugar hanggang sa makita niya ang maliit na kubo kung saan nakatira si Chloe at ang kanyang ama. Sa loob, wala siyang nakitang tao, ngunit napansin niya ang ilang bag. Nang buksan niya ang mga ito at makita ang sombrero ni Takihara, napagtanto niyang dumaan ito at nagpas siyang magpatuloy sa paghahanap. Kasabay nito, ginabayan ni Chloe at ng kanyang ama si Takihara patungo sa isang daanan sa bundok patungo sa Sumabara. Mula roon, nakita ni Takihara ang isang airship mula sa isla ng Sensen. Binalaan siya ni Xandro na huwag magtiwala sa sinuman mula sa airship na iyon, na sinasabing ipagkakanulo nila siya ng walang pag-aalinlangan. Sakay ng airship, nakatayo ang mga sundalo, kabilang sina Nishimura at Furiichi.
Ipinaliwanag ng kanilang commander na narito sila upang hanapin ang isang nawawalang ASP squad mula sa katimugang kontinente. Dahil sa siksik na pirana sa lugar, hindi maaaring gamitin ang mga kagamitan sa paglipad at kailangan nilang pumasok sa minahan sa bundok ng naglalakad. Binalaan din niya sila na maaaring may mga mutant. Umalis sila sakay ng tren kasama ang isang grupo ng mga gumagamit ng ang-oro na kinentrata ng Military Command Center. Kasama nila ang mga insekto na may kakayahang subaybayan ang pirana na inilalabas ng mga mutant. Na si Furichi nang sabihin niya kay Nishimura na ang mga gumagamit ng ang-oro ay nagmula sa hilagang kontinente at ibinebenta ang kanilang mga serbisyo sa sinuman, na tinatawag silang hindi mapagkakatiwalaan. Sa ibang lugar, iginiya ni Xandro si Takihara patungo sa daanan ng riles na papasok sa minahan. Bago humiwalay, binalaan niya itong muli na ang taong makakasalubong niya ay maaaring magtaksil sa kanya kung makita nila ang kanyang braso. Sumagot si Takihara na sasama pa rin siya, sinasabing nagtitiwala siya kay Nishimura at naniniwala siyang makikilala siya nito. Sa loob ng minahan, sinundan ni Furichi ang isa sa mga gumagamit ng ang-oro hanggang sa makarating sila sa isang sangandaan. Itinuro ng gumagamit ng ang-oro ang isang tunnel, na nagsasabing mayroong senyales ng mutant doon. Inutusan ni Furichi si Nishimura na manatili at sumunod sa kanya. Sa ibang lugar sa minahan, natuklasan ng commander ng batalyon at 2 sundalo ang isang napakalaking kumikinang na berdeng bato. Tinitigan ito ng commander ng hindi makapaniwala, sinasabing hindi pa siya nakakita ng berdeng bato na ganoon kalaki. Tinanong ng isang sundalo kung hindi ba dapat nila hinahanap ang nawawalang ASP squad. Sinabihan siya ng commander na tumahimik at inutusan siyang ipaalam kay Kitasuko ang kanilang natuklasan. Pagbalik kay Nishimura, lumipat na siya mula sa kung saan siya sinabihan na maghintay. Natisod siya sa isang bagay at tumingin sa ibaba upang mahanap ang isang inabandu ng ASP suit. Inisip niya kung nasaan ang piloto ng Mencel at isang kamay ang biglang dumampi sa kanyang balikat at lumingon siya upang makitang si Furichi ay nakahinga ng maluwag. Bago pa man makapag-react ang dalawa, isang mutant ang bumaba sa likuran nila. Nang mapansin nilang nakasuot ito ng batang pangmilitar, napagtanto nilang ito ang Mencel na dating nagmaneho ng suit. Mabilis na nagsalita si Nishimura, sinabihan itong manatiling kalmado at aalis sila nang hindi ito pinapaslang. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Furichi at nagpaputok. Tumungo si Nishimura sa kabilang direksyon habang umalangaw ang mga putok sa likuran niya at bigla siyang lumabas ng minahan, bumagsak sa lupa dahil sa pagod. Ilang sandali pa, narinig niya si Takihara na tinatawag ang kanyang pangalan habang tumatakbo ito patungo sa kanya. Tumangala siya nang hindi makapaniwala, tumulo ang luha habang sumusugod siya sa kanya. Bago pa sila magkalapit, nagpakita ang mutant sa likuran niya at nagpaputok ng mga sinag. Hinailan ni Takihara si Nishimura palayo, muntik nang hindi makaiwas sa atake. Binitawan niya ang pagkakahawak sa kanyang braso at ito ay naging Zamyudo. Sumugod ang mutant at idiniin siya, ngunit lumaban si Takihara at nagpadala ng kuryente dito. Natakot ang nilalang at bumagsak. Dumating si Furichi at sinigawan si Nishimura na lumayo, sinasabing tatapusin niya ang halimaw. Pinigilan siya nito, sinabihan siyang si Takihara iyon. Gulat na nakatitig si Nishimura, hindi matanggap na buhay pa ito. Pagkatapos ay napansin niya ang braso ng Zamyudo. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang itinataas niya ang kanyang sandata at sinabi kay Takihara na hindi na siya tao, na isa na siya sa mga halimaw. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Nishimura at magpaliwanag, ngunit tumanggi si Furichi na makinig, ang kanyang pagkamuhi sa Zamyudo ay nangingibabaw sa kanya, ang isla at sinira ang lahat. Sumagot si Takihara na siya ay pareho pa rin at si Furichi ang nagbago, at tinanong kung ang pagsusuot ba ng uniforme ng militar ang talagang nagpapalakas sa kanya. Sumagot si Furichi na palaging iniisip ni Takihara na espesyal siya at tinanong kung bakit siya tumakas sa isla. Sumabad si Nishimura at sinabing hindi tumakas si Takihara, ngunit sinigawan siya ni Furichi na huwag makialam. Sinabi niya kay Takihara na marami sa kanilang mga kaklase ang nasawi noong araw na iyon at nawasak ang kanilang paaralan, mga bagay na walang alam si Takihara. Sinabi niya na kahit hindi matukoy ang mga nasunog na katawan, malaya namang namumuhay si Takihara at nagsimula ang lahat ng ito dahil tinulungan niya ang babaeng may puting buhok na sumakay sa bus. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaang hindi mapaparusahan ang krimeng iyon.
Mabigat kay Takihara ang kanyang mga salita, na pumupukaw ng madilim na emosyon sa loob niya. Nagsimulang sumakit ang kanyang braso na Zamyudo habang nagsisimulang manginig ang ilang bahagi nito. Sinabi sa kanya ni Furichi na magsasalita siya ng mabuti tungkol sa kanyang mga magulang at hindi niya sisirain ang kanyang imahe sa kanilang mga mata, pagkatapos ay hinimok siya na sumuko sa gobyerno at bumalik sa isla. Sumagot si Takihara nang may kawalan ng pag-asa na hindi na siya makakabalik ngayon. Galit na galit, tinanong ni Furichi kung ano ang nagdala sa kanya rito sa unang pagkakataon. Kinuha ni Nishimura ang sandata ni Furichi at itinulak niya ito palayo, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Isang pagsabog ang biglang naghati sa tulay sa ilalim nila sa dalawang bahagi. Nakarinig si Furichi ng isang boses na nagsasabi sa kanya na wala siyang lakas ng loob na magpaputok. Bumaba ang isang Zamyudo na katulad ng kay Takihara at natamba ang sandata mula sa kanyang mga kamay. Ito ay si Renji na minsang nabanggit ni Akishiba. Kinausap ni Renji si Nishimura sa pamamagitan ng kanyang isipan at siya lamang ang nakakarinig sa kanya. Tulad ng minsan niyang narinig si Takihara, sinabi niya sa kanya na ililigtas niya ang kanyang kaibigang Zamyudo. Sumigaw si Nishimura kay Takihara na tumakbo at tumalikod si Takihara na nasaktan dahil pagkatapos ng lahat ng ito, hindi niya talaga siya makausap ng totoo. Sumigaw si Furichi sa kanya, tinawag siyang duwag. Bumalik si Renji sa anyong tao, humakbang patungo kay Furichi, at sinabi sa kanya na ang isang taong hindi kayang pahalagahan ang buhay ng iba ay ginagawang walang kabuluhan ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay tumalon siya sa tubig, lumabas sa kabilang panig, at tumakbo. Kasabay nito, tahimik na umupo sina Chloe at Xandro sa tabi ng dagat. Nanatili ang Nek Amada sa tabi ni Chloe, naghihintay sa pagbabalik ni Takihara, pagkatapos ay biglang may naramdaman at tumakbo palayo. Sinundan ni Chloe at natagpuan ito kasama si Nakayami, inakala niyang dumating si Nakayami para kunin ang Nek Amada at nagalit si Chloe. Hindi pinansin ni Nakayami ang kanyang galit at lumingon kay Xandro, napansin ng Hiroko sa kanyang katawan. Lalong nagalit si Chloe at sinabihan siyang lumayo sa kanyang ama, inakusahan siyang nagsasalita ng mabait ngunit pinagtaksilan sila at nanunumpa na hindi niya hahayaang tapusin siya nito tulad ng pagpaslang sa kanyang ina. Dahan-daang lumapit si Nakayami, pinunasan ang mga luha ni Chloe, at hinawakan ang kanyang ulo, dahilan para mawalan siya ng malay, tulad ng ginawa ni Takihara noon. Itinaas ni Xandro ang kanyang sandata kay Nakayami at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang anak na babae. Mahinahong sumagot si Nakayami na hanggat siya ang kanyang ama, ang puso nito ay hindi magiging bato. Muling samabad ang Nek Amada at tumakbo palayo. Sinundan nito ni Nakayami at nakitang bumagsak si Takihara, nanghihina at halos hindi makatayo. Nawalan siya ng malay sa harap nila, ngunit tiniyak ni Nakayami na naaalala pa rin niya ang pangalan nito. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Shikaki kay Commander Kitasuko na naghahanda na silang bumalik sa Sensen Island. Iniulat niya na ang piloto ng Mencel ay naging isang mutant at tinanong kung ang berdeng bato ang sanhi nito. Sumagot si Kitasuko na ang mahahalagang hiyas ay para sa ilang mga tao na isuot. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok si Furichi nang may tensyon at humihingi ng sandali. Sa loob ng opisina, sinabi sa kanila ni Furichi na nakatagpo niya ang Zamyudo at ang isa sa kanila ay si Takihara. Tumigil si Kitasuko, inalala ang pangalan, at tinanong kung iyon ba ang kanyang kaibigan. Sumagot si Furichi na siya nga at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nabigo siyang makuha ang mga ito. Kasabay nito, tumayo si Nishimura sa harap ng kanyang commander ng batalyon, na sinampal siya ng malakas dahil sa pagsuway sa mga utos at galit na inutusan siyang bumalik sa kanyang silid at pag-isipan ang kanyang mga ginawa. Bumalik tayo kay Takihara habang sinabihan siya ni Xandro na tumayo at magpatuloy sa paggalaw, na nagsasabing, mahalaga ang kaligtasan kahit gaano pa ang sakit. Sumagot si Takihara na kahit papaano ay buhay si Xandro kasama ang isang taong mahal niya. Ipinaliwanag ni Xandro na hindi niya tunay na anak si Chloe at iniligtas niya ito matapos masaksihan ang pag-atake sa ina nito. Gumugol ng oras si Nakayami kasama si Chloe at dinala siya sa batong dating ina niya. Sinabi ni Chloe na ang batong ito ay ang kanyang ina at hindi niya ito maaaring iwan dahil naririnig pa rin niya ang boses nito. Tiniyak sa kanya ni Nakayami na ang kanyang mga salita ay nakarating sa kanyang ina at sinabihan siyang alagaan ang bato, na nangangakong babalik ang kanyang ina.
Binigyan niya si Chloe ng isang butong dinurog hanggang maging pulbos para ihalo sa tsaa, na sinasabing gagaling nito ang braso ng kanyang ama at nagpasalamat si Chloe sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik sina Nakayami at Takihara sa airship ni Venikawa. Tinulungan ni Nakayami si Takihara na magpahinga at tiniyak sa mga tripulante na hindi siya magiging bato at na ang Hiroko ay nagpapatatag na. Kasabay nito, tumakbo si Renji patungo sa airship sakay ng motorsiklo, sinusubukang maabot ito bago lumipad. Bumangga siya sa mga balakid at inilunsad sa kubyerta sa isang magulong pasukan. Sumugod si Akishiba, at nang makita niya si Renji, pareho silang tumugon ng may malinaw na ginhawa at kagalakan. Umalis ang airship, at naglakad si Renji sa mga pasilyo nito at binabati ang lahat ng makakasalubong niya. Mula kay Kabako, nalaman niya na may isa pang Zamyudo na sakay na nagngangalang Takihara. Pagkatapos ay umupo siya kasama si Kasuji ng ilang sandali. Ginambala sila ni Nakayami at sinabihan si Renji na pumunta at batiin si Lady Tension. Nang gawin niya ito, tinanong siya nito kung ano ang layunin ng Zamyudo. Sumagot si Renji na iniwan niya si Nakayami at gumala sa mga taong nagdadala ng Hiroko sa loob ng 2 taon. Noong una, nilamon siya ng takot at nagsimulang manginig ang kanyang katawan, at malinaw niyang naramdaman ang Hiroko sa loob niya. Gayunpaman, hindi niya natagpuan ang sagot sa tanong na iyon. Sinabihan siya ni Tension na magpatuloy sa pag-iisip, at nangako siyang gagawin niya. Pagkatapos ay binisita ni Renji ang commander at iniabot sa kanya ang kwintas na hiniling nito sa kanya na hanapin. Sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang buhay ito, inamin na itinuturing na niya itong sawi. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Takihara, na pinag-uusapan ng lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Takihara, inayos ito sa isang partikular na posisyon, at sinabihan siyang panatilihin ito sa ganoong paraan upang mabawasan ang sakit at mas mabilis itong gumaling. Yumuko siya palapit at bamulong na siya rin ay isang Zamyudo. Nang umalis si Renji, napagtanto ni Takihara na ito ang lalaking nagligtas sa kanya sa minahan. Kinabukasan sa command center, tinipon ni Commander Kitasuko ang mga sundalo at kinausap sila. Inanunsyo niya na kinakatawan niya ang katimugang kontinente at napagpasyahan ng gobyerno ng free zone na ang kanilang alitan sa hilagang gobyerno ay umabot na sa isang pagkapatas. Ipinaliwanag niya na tinipon nila ang mga piling lalaki dahil sila ang susi sa pagtatapos ng sitwasyon kung saan sila nakakulong. Mamaya sa cafeteria ng command center, sinabi ni Furiichi kay Nishimura na hindi na sila maaaring maging magkaibigan tulad ng dati. Sinabi niya na ay lalaan niya ang kanyang buong buhay sa pagprotekta sa isla at dapat din itong gawin. Iniwan niya ito at nanatiling nakaupo si Nishimura, abala habang kumakain. Lumapit si Shikaki, na ikinagulat niya dahil ang mga opisyal na kasing ranggo niya ay karaniwang kumakain ng privado. Ipinaliwanag ni Shikaki na pumunta siya dahil gusto siyang makita ng commander. Kasabay nito, sa laboratorio ng command center, sinabi ni Dr. Kamba kay Kitasuko na ginamit nila ang berdeng bato na kinuha mula sa minahan kasama ang isang sample ng Hiroko na kinuha mula sa eksperimental na Zamyudo upang lumikha ng mga armas laban sa mutant. Dagdag pa niya, ang mga sandatang ito ay higit pa sa anumang ginawa ng pamahalaang hilaga. Pagbalik sa airship ni Venikawa, naghanda si Yonbo ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Renji. Nabigla si Takihara sa kung gaano kasaya ang lahat. Nang umupo siya upang kumain, hiniling ni Renji na maghatid ng pagkain kay Venikawa. Pumayag si Yonbo, kaya walang nagawa si Takihara kundi sumunod. Pagbalik niya, umiikot pa rin ang usapan kay Renji, at nanatiling masigla ang kapaligiran. Dahil sa pakiramdam na wala sa lugar, muling nag-excuse si Takihara, at sinabing magdadala siya ng pagkain kay Armando sa control room. Doon na lang siya kumain at tinanong ni Armando kung bakit wala siya sa dining hall, at sinagot ni Takihara na hindi niya gusto ang kapaligiran. Pagkatapos ay tinanong niya si Armando tungkol sa relo na dala ni Renji, na lalong nagpalole sa iritasyon ni Takihara na ang lahat ay nakasentro kay Renji. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Nishimura si Commander Kitasuko sa kanyang silid. Tinanong niya ito kung nakita ba niya si Takihara sa minahan. Kinumpirma ito ng babae, at sinabi niya na nakalulungkot na naging biktima si Takihara ng pamahalaang hilaga, na sinasabing hindi na siya tao. Matigas na sumagot si Nishimura na si Takihara ay tao at ang Zamyudo ay tao. Tinanong ni Kitasuko kung bakit niya pinaniniwalaan iyon. Dahil hindi siya nakasagot,
Natahimik siya. Sinabi niya sa kanya na sapat na iyon, ipinaliwanag na gusto lamang niyang kumpirmahin ang katumpakan ng iniulat ni Furichi at pinayuhan siyang sundin ang kanyang halimbawa. Kasabay nito, umupo si Renji kasama si Nakayami sa kanyang silid at nagtanong tungkol kay Takihara, iniisip kung maaari ba itong mamuhay bilang isang zamyudo. Sumagot siya na susuportahan niya ang mga kaluluwang iniligtas niya hanggang sa huli. Sinabi sa kanya ni Renji na sa kanyang pagbabalik, dumaan siya sa isang nayon ng Tishki. Sinabi ni Nakayami na nakilala niya mismo si Zindo at nalaman niya ang nangyari. Ang Tishki na nakaligtas sa agresyon ay nagbabalak na bawiin ang malaking lupain mula sa hilagang pamahalaan. Sinabi sa kanya ni Renji na ang kanilang kasalukuyang pinuno ay si Kudria at nang bumisita siya sa nayon, nais pa rin ng mga tao na mamuhay ng mapayapa kahit na matapos maupo ni Kudria sa kapangyarihan. Ipinakita niya ang imahe ni Kudria kay Nakayami, at sinabi niya na lumaki na siya. Dagdag pa ni Renji na kung totoo ang mga chismis, nagbago na rin siya at nangangahulugan ito na papalapit na ang oras para kumilos. Tinanong ni Nakayami kung ano ang dapat niyang gawin, sinabing hindi na siya makakabalik pagkatapos ng mahabang panahon na nawala. Sumagot si Renji na hindi siya nag-iisa, na narito siya kasama niya, at parang kahapon lang siya naroon, kahit na 2 taon na ang lumipas. Tahimik niyang kinilala na sila ay nag-iisa. 5 taon na ang nakalilipas, si Renji ay sakay ng isang barko ng gobyerno sa hilaga na naghahatid ng mga taong ang buhok ay puti tulad ng kay Mazona. Isa sa kanila ang lumapit sa kanya, at itinaas ni Renji ang kanyang kamera upang kumuha ng litrato. Bago pa siya makapag-react, ang lalaki ay naglabas ng bomba at inihagis ito sa sahig ng barko. Ang pagsabog ay sumire sa barko at ang nangyari kay Takihara ay nangyari rin kay Renji, nang ang isang binhi ng Hiroko ay pumasok sa kanyang katawan. Kalaunan ay naanod siya sa pampang at napagtanto na siya ay nagbagong anyo bilang zamyudo. Naglakad-lakad siya sa matinding sakit hanggang sa humina ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging bato, at ang kanyang mga alaala ay naglaho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang nakaraan, at maging ang kasalukuyan ay nawala. Nang sa wakas ay sumuko na siya sa kasawian, nagpakita si Nakayami at sinubukang iligtas siya. Hindi pa siya sapat ang lakas noong panahong iyon, at ang kumakalat na bato ay nagsimulang lemonin din siya. Napansin ni Armando kalaunan, hinayla silang 2 palabas, at dinala sila sa airship ni Ven Ikawa. Si Ven Ikawa na galit sa mga ginawa ni Nakayami ay tumama ng malakas sa kanyang mukha. Bumalik sa kasalukuyan sa command center, pumasok si Nishimura sa imaging room upang tanggapin ang kanyang opisyal na lisensya sa pagpapatala. Pagkatapos, sumali siya sa iba pang miyembro ng squad sa live fire training gamit ang mga asp suit. Napansin ni Commander Kitasuko na malinaw na nagpapakita ng talento si Nishimura ngunit kulang sa determinasyon na lubos na mangako. Hiniling niya kay Shikaki na ipatawag siya sa kanyang opisina. Sa Sensen Island, hinagisan ni Ryugo si Furichi ng isang prutas, na nasalo niya, pagkatapos ay tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi niya sa kanya na naroon siya para sa isang medikal na konsultasyon. Galit na ibinato niya sa kanya ang prutas at ipinaliwanag niya na nakipag-ugnayan siya sa post office tungkol sa selyo na nakakabit sa sulat ni Takihara. Nag-aalala siyang nagtanong kung may natutunan siya at sinabi niya sa kanya na wala, ipinaliwanag na ang sulat ay dumating sa isang hindi rehistradong airship at hindi matunten. Nawalan siya ng pag-asa, sinasabing nangangahulugan ito na nawala ang kanilang huling pagkakataon. Sa mahinang boses, sinabi niya na umaasa siyang patatawarin siya nito, ngunit hindi niya narinig at tinanong kung ano ang sinabi niya. Binago niya ang kanyang mga salita at sinabi sa kanya na ginawa niya ang kanyang makakaya, pagkatapos ay naglakad palayo. Pinanood niya itong umalis at naisip sa sarili na pumunta ito para sa isang konsultasyon nang wala ang kanyang bag, iniisip kung kailan siya titigil sa pagsisinungaling. Kasabay nito, sa airship ni Ven Ikawa, iminungkahi ni Renji na kumuha ng litrato ng grupo. Masiglang tumugon ang mga tripulante, nagmamadaling maghanda. Inabot ng paglubog ng araw bago tuluyang nagtipon ang lahat, at kinuhanan ng litrato. Nang gabing iyon, tumayo si Nishimura sa opisina ni Kitasuko. Sinabihan niya itong umupo, ngunit tumanggi ito. Sinabihan niya itong matigas ang ulo at ito ang dahilan ng kanyang katapatan sa kanyang kaibigan.
Sinabihan niya itong alam niyang tinakpen niya si Takihara at hindi niya ito sinisisi dahil iyon ang gagawin ng isang kaibigan, ngunit naapektuhan nito ang kanyang pagganap. Tinanong niya kung hindi niya pinili ang landas na ito ng kusa. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, sinabihan niya itong ibaon ang nakaraan at palayain ang sarili mula rito para sa kapakanan ng kasalukuyan, na nagbabala na kung hindi ay maaring hindi maiiwasan ang isang paglilitis sa militar. Tahimik siyang sumagot at tumungo sa pinto. Bago siya umalis, sinabihan niya itong alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumalik si Nishimura sa bahay at nadatnan ang kanyang ama na nagdaraos ng isang maliit na pagdiriwang para sa kanyang opisyal na pagpapatala at upang magpaalam sa kanya bago siya umalis papunta sa barracks. Binalaan niya itong huwag kumilos ng pabaya or ilagay ang sarili sa panganib. Habang nagsasalita siya, nagsimula itong umiyak, sinasabing halos kapareho na niya ang kanyang ina. Naalala ni Nishimura ang isang araw noong elementarya siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital habang nasa klase. Tumakbo siya papunta roon kasama si Takihara na nakasunod. Sa ospital, nalaman niya na ang kanyang ina ay nabangga ng isang sasakyang militar at nasawi. Natigilan ang kanyang mga iniisip, at umupo siya sa tabi ng kanyang ina habang umiiyak. Kinabukasan, nakita ng radar sa airship ni Benikawa ang isang papalapit na airship ng gobyerno sa Hilaga. Ginaising ni Renji si Takihara at sinabihan siyang dumating na ang oras para sa tunay na pagsasanay. Dinala niya ito sa kubyerta at sinabihan siyang gamitin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Hiroko at kontrolin ito. Habang lumalabas ang isang lumilipad na mutant mula sa airship ng gobyerno sa Hilaga, sinabihan ni Renji si Takihara na magdesisyon agad. Kasabay nito, nagmamadaling umakyat si Nakayami sa hagdan patungo sa kubyerta. Ngunit hinaranggan siya ni Benikawa sa pintuan, sinasabing alam niyang darating si Nakayami at magtatanong kung saan niya iniisip na pupunta siya. Sumagot si Nakayami na titingnan niya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Benikawa na isa lamang itong mutant at inutusan siyang manatili sa kanyang silid. Nang subukang makipagtalo si Nakayami, pinutol siya ni Benikawa, ipinaalala sa kanya na binalaan na niya ito ng higit sa isang beses na tumigil sa pakikialam sa kanyang trabaho. Sa kubyerta, gumawa ng desisyon si Takihara at tinanggal ang mga tali sa kanyang braso, na hinayaan itong magbagong anyo bilang Zamyudo. Bago pa siya makakilos, nagulat siya nang makitang bumababa si Nakayami sakay ng kanyang motorsiklo. Hinarap niya ang mutant at sinabihan itong ibabalik niya ito sa orihinal nitong anyo at hindi tatapusin. Nagpaputok siya, ngunit umiwas ang mutant sa putok at dumiretso sa airship ni Benikawa. Tumakbo pasulong si Takihara at tumalon papunta sa nilalang, hinawakan ito. Tinawag ni Nakayami at inihagis sa kanya ang isang buto, sinabihan siyang itusok ito sa mutant. Ginawa niya ang itinuro at sumabog ang mutant. Napaatras si Takihara, at nasalo siya ni Nakayami sa ere. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari dito, sinabi niya sa kanya na ito ay nabuwag at sa pamamagitan ng isang purong buto, maaari itong maibalik sa anyong tao. Pagbalik nila sa airship, sinuri ni Yonbo ang radar at nakita ang apat pang airship na nahahati sa dalawang grupo. Napagtanto nila na ang unang airship ay sinusubukan lamang ang kanilang lakas. Sinabi ni Benikawa na ang unang mutant ay para sa pagmamanman at sila ngayon ay tina-target. Tinanong ni Yonbo kung bakit nila tina-target ang isang maliit na airship at sumagot si Benikawa na malamang na natuklasan na ang kanilang sikreto at ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib para maiwasan ang komprontasyon. Tumayo si Armando at sinabihan si Akishiba na pumalit sa kanya, ipinaliwanag na kukunin niya ang isang bagay na naiwan niya, sa paniniwalang hindi na niya ito kakailanganin muli. Sa kubyerta, nag-transform si Renji bilang Zamyudo habang nagsisimulang lumabas ang mga mutant mula sa mga airship ng kaaway. Tinanong ni Takihara si Nakayami tungkol sa kahinaan ng mga mutant. Sinabi niya sa kanya na kontrolado sila sa pamamagitan ng mga singsing sa kanilang mga leeg. Isang mutant ang nagpaputok ng mga sinag patungo sa kanila, na naiwasan ni Nakayami. Inatake ng isa pa ang airship, at tumalon si Renji, hinati ito sa kalahati sa isang atake. Pinaputukan ng ikatlong mutant si Renji, ngunit walang kahirap-hirap niyang hinaranggan ang mga sinag gamit ang kanyang braso, pagkatapos ay sinipa ang nilalang, na pinutol ito sa dalawa. Hindi makapaniwalang pinanood ni Takihara at tinanong si Nakayami kung iyon ay isang water sword.
Sinabi niya sa kanya na wala ng oras dahil marami pang mga mutant ang paparating. Dumating si Armando sa kubyerta dala ang isang napakalaking canyon at tinutukan ang mga airship ng kaaway. Bigla niyang narinig ang kanyang anak na si Hikamaru na umiiyak na nawawala si Roha ang Neck Amada. Sinigawan siya ni Armando na takpan ang kanyang mga tainga at pinaputok ang canyon. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Yonbo at Venikawa nang mapagtanto ni Yonbo na nawawala ang kanyang anak. Sumigaw si Yonbo na binalaan niya si Venikawa tungkol sa pagtawid sa hilagang ruta at dapat sana ay pumili sila ng mas ligtas na landas. Sumigaw si Venikawa na hindi ito ang oras para sa mga pagtatalo at inutusan siyang pumunta sa control room at tumulong. Galit na sumagot si Yonbo na walang anak si Venikawa at hindi niya maintindihan ang kanyang kinatatakutan. Malamig na sumagot si Venikawa na hindi niya maintindihan at ayaw niya, pagkatapos ay naglakad palayo. Ang unang bala na pinaputok ni Armando ay hindi tumama sa mga airship ng kaaway. Sumigaw si Hikamaru na hindi niya matamaan ang kahit ano. Pinatatag ni Armando ang kanyang sarili at muling nagpaputok, sa pagkakataong ito ay tinamaan ang isang airship. Tumalon si Renji, bumuo ng isang talim ng tubig gamit ang kanyang binti at hinati ang isa pang mutant sa dalawa. Sinabi ni Nakayami kay Takihara na tina-target siya ng mga mutant dahil nararamdaman nila ang Hiroko sa loob niya at na sila ay hinihimok ng galit na nagmumula sa kalungkutan, hindi ng mali siya. Isang napakalaking bagay na parang sibat ang biglang bumaba mula sa isang airship ng kalaban. Si Venikawa, habang naglalakad sa mga pasilyo dala ang isang mabigat na sandata, ay naramdaman ang marahas na pagsara ng airship. Nagmadali siyang pumunta sa kubyerta at nakita na ang bagay ay nabasag sa maraming mas maliliit na mutant. Kinuha niya ang mikropono at inutusan ang lahat na maghanda, na inanunsyo na may mga mutant na sumakay sa airship. Mula sa himpapawid, pinagmasdan ni Nakayami ang sitwasyon gamit ang kanyang teleskopyo at sinabing kung magpapatuloy ito, mapipilitin silang makipaglaban ng malapitan. Sumigaw si Renji na siya ang bahala sa mga mutant sa loob ng airship at sinabihan si Nakayami na suportahan ang frontline. Pagkatapos ay tinawag niya si Takihara at sinabihan itong sumama sa kanya. Nagpasalamat si Takihara kay Nakayami at sinundan si Renji. Sa loob ng airship, nakatagpo ni Venikawa ang ilang mutant. Nakapas lang siya ng dalawa ngunit naubusan ng bala. Ang pangatlo ay inatake siya, ngunit dumating si Armando sa oras at tinapos ito. Sa ibang lugar, isang lumilipad na mutant ang nakalusot kay Renji. Tinawag niya si Takihara at sinabihan itong harapin ito at ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Iniunat ni Takihara ang kanyang braso sa malayong distansya habang sinusubukang tumakas ng mutant. Nagawa niya itong mahawakan at mabasag ang kwelyo sa leeg nito. Nawalan ng kontrol ang mutant at bumangga sa bahagi ng istruktura ng airship, na nagdulot ng aberya. Sumigaw si Akishiba sa mikropono, sinabi kay Kasuji na hindi na tumutugon ang airship at hinimok siyang kumilos ng mabilis. Sumagot si Kasuji na inaayos na niya ito. Kasabay nito, narating ni Yonbo sina Armando at Hikamaru. Tumakbo ang kanyang anak papunta sa kanya at kumapit sa kanya, at nawala ang atensyon ni Armando. Isang mutant ang nagpakawala ng makitid na sinag na tumagos sa katawan ni Armando. Gulat na gumanti si Yonbo at agad na nagbigay ng pangunang lunas. Bumaba si Nakayami sa airship at sumugod papasok, nang makita ang nangyari. Inutusan ni Venikawa si Yonbo na dalhin si Armando sa control room at inutusan si Akishiba na bumalik sa kanyang pwesto. Inilipat nila si Armando sa control room, ngunit napagtanto niyang hindi na niya kayang magmaneho ng airship. Sinabihan niya si Akishiba na tulungan si Commander Venikawa at iniwan ang mga kontrol kay Yonbo. Nag-atubili si Yonbo, sinabing hindi pa niya nasupil ang airship noon. Sumagot si Armando na walang oras para mag-atubiling, ang tunay na lakas ay nangangahulugan ng pagsasapanganib ng buhay para sa iba, at tiniyak sa kanya na gagabayan siya nito habang sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin. Pumunta sina Nakayami kina Hikamaru at Kabako at sinabi sa kanila na sila ay matatalinong bata na dapat mag-alaga kay Lady Tension. Tinanong ni Kabako kung ano ang plano ni Nakayami at sumagot si Nakayami na susubukan niyang pakalmeyan ang mga mutant dahil hindi sila mga kaaway. Binigyan niya sila ng isang bote at sinabihan sila na kung may anumang umatake, dapat nilang buksan ito at paprotektahan sila nito.
Sa ibang lugar, patuloy na nagpapaputok si Venikawa, pinapas lang ang mga mutant ng sunod-sunod. Pumasok si Nakayami at hinarap ang mga nilalang na inaasahan niyang mailigtas. Ngayon ay takot at gulat, pinanood niya si Venikawa habang nagre-reload para tapusin ang iba. Sumigaw si Nakayami na huminto siya at tumakbo sa mga bangkay na nagmamakaawa. Malamig na sumagot si Venikawa na hindi ito ang oras, na hindi niya naiintindihan ang pagbuwag or alinman dito, at walang makakapagpabuhay sa mga mutant. Nagmakaawa si Nakayami na itigil na niya ang pagpaslang sa kanila, at sinisigawan na hindi sila naiiba sa kanila. Nag-alab ang galit ni Venikawa, at sumigaw siya pabalik kay Nakayami na huwag sabihin sa kanya ang gagawin, pagkatapos ay sinira ang mga natitirang mutant. Iniwan ni Venikawa si Nakayami at hinarap ang pinuno ng mutant na nakarating sa pasukan ng airship na nakasuot ng maskarang kapareho ng sa Zamyudo. Sinabi sa kanya ng pinuno na ang vessel na ito ang naglalaman ng hinahanap ng mga nawawalang kaluluwa at hiniling na ibigay niya ang mga nilalang. Sumagot si Venikawa na hinahanap nila ang Zamyudo, ngunit hindi nila ito makukuha ng ganoon kadali. Inakusahan niya ang pinuno ng pagtatangkang magkalat ng takot sa pamamagitan ng pagpapakawala sa mas maliliit na mutant at sinabing hindi ito isang ordinaryong airship. Tumanggi siyang makipagnegosasyon at sumagot ang pinuno na dapat muna siyang harapin ni Venikawa at muling hiniling ang Zamyudo. Sumagot si Venikawa na tapos na ang negosasyon at ang dalawang ito ay mahahalagang miyembro ng kanyang crew. Tinanong ng pinuno ng mutant kung naiintindihan ba ni Venikawa kung bakit ipinanganak ang Zamyudo or kung bakit sila umiiral. Sinabi ni Venikawa na hindi niya alam at tinanong kung bakit labis na nahuhumaling ang pinuno sa kanila. Sumagot ang pinuno na kapalaran ng mga nakakarinig sa tawag ng kaluluwa at ang pakikinig sa tawag ng Hiroko ay nagpapatalas ng kaunawan. Ibinasura ito ni Venikawa bilang kalokohan, sinasabing ang ginawa lang nila ay hayaang maging bato ang kanilang mga puso patungo sa mga nilalang na ito at na si Nakayami ay naiiba. Siya ay nagpaputok at tinapos ang buhay ng pinuno. Sa kwarto ni Lady Tension, isang mutant ang pumasok. Inihagis ni Hikamaru ang bote na ibinigay sa kanya ni Nakayami. Nabasag ito, naglabas ng isang maliit na anaguro na mabilis na lumaki at bumalot sa mutant, na naging bato. Pagkatapos, natagpuan ni Venikawa si Nakayami na nakaupong mag-isa, umiiyak. Iniabot niya ang isang kamay sa kanya at sinubukang aliwin siya. Kinabukasan sa command center, ipinatawag ni Commander Kitasuko si Nishimura at sinabi sa kanya na inutusan niya ang lahat na bigyan siya ng espesyal na konsiderasyon dahil sa kanyang kalagayan at maaari na niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Nagpasalamat si Nishimura sa kanya at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Maduri. Umalis siya at nakatagpo si Shikaki, na nagsabi sa kanya na ang kanyang kaibigang si Furichi ay na-promote bilang unang sarhento. Kasabay nito, itinulak ni Furichi ang kanyang sarili sa silid ng pagsasanay sa pag-iisip. Binalaan siya ng isa sa mga siyentipiko na ang paglampas sa mga limitasyon ng pirana ay mangangailangan ng medikal na pangangasiwa. Kasabay nito, lumapag ang airship ni Venikawa sa isang liblib na lugar, na napapalibutan ng wala. Kinabukasan, si Furichi ay nakaupong mag-isa sa kanyang kwarto, tahimik at ayaw kumain or umalis ng bahay. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa parehong conclusion na saan man siya magpunta at anuman ang kanyang gawin, mananatili siyang laging nasa anino ni Takihara. Nadaig siya ng pagkadismaya, na nag-iiwan sa kanya na kumbinsido na wala siyang silbi at walang kakayahang makamit ang anuman. Kumalat ang sakit sa kanyang binti, at nagsimulang magpakita ang mga palatandaan ng Zamyudo. Kasabay nito, nakaupo si Nakayami sa kanyang silid, nabibigatan ng kawalan ng pag-asa. Ang mga imahe ng mga mutant na nasasawi sa harap ng kanyang mga mata ay nananatiling malinaw, at ang kalungkutan ay nakaukit sa kanyang mukha. Mula sa mga katawan ng mutant na naninigas, isang itim na substansya ang nagsimulang tumagas, nagtitipon at dumulas sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Isang itim na espiritu na may iisang mata ang nabuo sa harap niya. Sa isang iglap, napigilan si Nakayami at tinanong niya sa takot kung saan ito nanggaling, kung anong uri ng espiritu ito, at tinanong ang pangalan nito. Tinakpan nito ang kanyang bibig at nilunok siya. Tila galit na galit ang agro sa nakita, napansin ng espiritu at pinakawalan si Nakayami bago tumakas. Tumulo ang luha sa mukha ni Nakayami habang sumusugod si Nakabako at Hikamaru at tinanong kung maayos ba siya.
Pinilit niyang ngumiti at sinabi sa kanila na sa tingin niya ay nagugutom siya. Sa ibang lugar, umupo si Renji kasama si Ven Ikawa at inabot sa kanya ang isang larawan ng matayog na istruktura na minarkahan ng isang higanteng mata. Nagulat siya, at tinanong siya kung ito ba ang Diamond Tower. Kinumpirma ni Renji na ito nga, sinabing binabantayan sila nito mula sa lahat ng dako, at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpunta rito ng magkasama. Sumagot si Ven Ikawa na haharangan ng mga nagpadala ng mga mutant ang kanilang daan. Kasabay nito, pumunta si Dr. Ryugo sa command center, hinahanap ang punong himpilan ng commander. Pinahinto siya ng isang commander ng batalyon at tinanong kung sino ang hinahanap niya. Sumagot si Ryugo na gusto niyang makita si Commander Kitasuko. Itinuro siya ng commander ng batalyon sa tirahan ni Kitasuko, sinabing makikita niya ito roon. Pagdating ni Ryugo, sinabi ni Kitasuko na hindi niya inaasahan na darating siya matapos tanggihan ang kanyang alok. Sumagot si Ryugo na abala siya at sinabi ni Kitasuko na ang ideya na ang hilagang pamahalaan ay tumatarget sa isang maliit na isla ay isang kawalang isipan. Sumagot si Ryugo na ganoon din ang nangyayari kay Kitasuko, na ipinaliwanag na mabilis kumalat ang balita tungkol sa isang maliit na isla at alam niya ang tungkol sa pananaliksik tungkol sa mga armas laban sa mutant na isinasagawa. Malamig na sumagot si Kitasuko na hindi dapat gumanap si Ryugo bilang biktima, na sinasabing sa digmaan, lahat ay nagiging halimaw at nagkakaroon ng parehong kasalanan. Galit na nagalit si Ryugo at sinabi sa kanya na siya ang nagbabayad sala para sa kanyang mga kasalanan sa sarili niyang paraan, hindi tulad ni Kitasuko. Tumalikod siya para umalis, ngunit sinabi sa kanya ni Kitasuko na kung makikipagtulungan siya, makakatulong sila sa paghahanap sa kanyang anak. Sumagot si Ryugo na siya ang nagligtas sa buhay ni Kitasuko at sinabihan siyang huwag itong kalimutan, pagkatapos ay naglakad palayo. Samantala, mag-isang nagsasanay si Nishimura sa silid ng mga asp suit. Pumasok ang commander ng batalyon, at lumabas siya mula sa suit, humingi ng tawad sa pagsasanay ng walang pahintulot. Ngumiti siya at sinabi sa kanya na hinihikayat ang individual na pagsasanay, ngunit binalaan siya na huwag ipilit ang kanyang sarili or ubusin ang kanyang katawan at isipan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi pa nakakabalik si Furichi mula sa kanyang lingguhang bakasyon. Sinabi niya na naniniwala siyang maayos si Furichi, ngunit hiniling sa kanya na tingnan siya. Nang gabing iyon, nagtayo ng kampo ang mga tripulante ni Ven Ikawa at kumain ng sama-sama. Pinanood ni Ven Ikawa mula sa malayo, tahimik na nasisiyahan. Sa loob ng isa sa mga tolda, umupo si Takihara kasama si Nakayami at tinanong siya kung nakapagdesisyon na ba siyang umalis. Sumagot siya na oo, at sinabing babalik siya sa nayo ng Tishiki, na matagal na niyang iniwan, at maaaring huli na ang lahat. Tinanong ni Takihara kung maaari siyang sumama sa kanya at sinabi niya sa kanya na hindi niya ito inaalala. Iginiit niya, at sinabing sasama siya sa kanya, na gusto niyang maunawaan ang layunin ng Zamyudo, at inaalala rin niya ito. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi niya na siya ang mananagot sa mga kaluluwang iniligtas niya. Dagdag pa niya na kung hindi siya mamasamain ng kaunting paglihis, gusto niyang bisitahin ang Senador Shin Island minsan. Sinabi sa kanya ni Nakayami na tatanungin muna niya ang commander, dahil hindi niya alam kung ipagkakaloob ang pahintulot. Iniwan niya siya at kinausap si Ven Ikawa. Sinabihan siya ni Ven Ikawa na sabihin ang anumang kalokohan na sasabihin niya. Sumagot si Nakayami na gusto niyang bumalik sa Tishiki, ipinaliwanag na naramdaman ng itim na espiritu ang kanyang presensya at tumugon ng may puot at kailangan na siyang umalis. Sumagot si Ven Ikawa na wala nang saysay na pigilan pa siya, at idinagdag na patatawarin niya ang kanyang pagiging makasarili dahil pagod na siya rito. Sinabi sa kanya ni Nakayami na siya ang nagligtas sa kanyang buhay at kung hindi niya ito nakilala, wala sana siyang pangalan at lubos siyang nagpapasalamat. Sinabihan siya ni Ven Ikawa na pumunta saan man niya gusto, pagkatapos ay inamin na bago humingi ng tawad si Nakayami sa gulo na dulot niya, gusto niyang malaman ito na kahit kailan ay hindi niya ito nakita bilang isang pasanin. Sinabi niya na sinubukan niyang ihanda ang sarili para sa araw na aalis si Nakayami, ngunit ngayon ay parang may kung anong bumabagsak sa loob niya. Niyakap siya ni Nakayami at sinabing mahal niya ito. Sinabihan siya ni Ven Ikawa na huwag kalimutan na ang lugar na ito ay palaging magiging tahanan niya at maaari siyang bumalik kahit kailan niya gusto.
Sa ibang lugar, humingi ng pahintulot si Takihara kay Lady Tension na sumama kay Nakayami. Tinanong ni Tension kung nagbago na ang kanyang kagustuhang makasama ang iba. Matatag niyang sinagot na hindi pa at sinabi sa kanya ni Tension na tumutugon ang Hiroko sa mga pusong walang laman at maghihintay siya sa kanyang pagbabalik at sabihin sa kanya kung ano talaga ang layunin ng Zamyudo. Nangako si Takihara na balang araw ay babalik siya na may dalang sagot. Inihanda ni Nakayami ang kanyang motorsiklo habang nagpapalam sina Kabako at Hikamaru at binibigyan siya ng pagkain para sa paglalakbay. Dumating si Renji upang pasalamatan siya sa lahat at hiniling sa kanya na alagaan si Takihara. Isa-isa, nagpaalam ang mga tripulante kay Takihara at ipinaalala sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Venikawa at tahimik na sinabi sa kanya na hindi niya kailangang ipaalala sa kanya, ngunit dapat niyang alagaan ng mabuti si Nakayami. Nangako si Takihara na paprotektahan niya siya at sumakay siya sa motorsiklo kasama si Nakayami, at umalis sila. Kasabay nito, pumunta si Nishimura sa bahay ni Furichi at nakatagpo ang kanyang ina. Tinanong niya kung nasaan siya, at ipinaliwanag ng kanyang ina na matagal na siyang nakakulong sa kanyang silid, tumatangging lumabas or tumulong sa bahay tulad ng dati niyang ginagawa, at hiniling kay Nishimura na pag-alitan siya ng kaunti. Umakyat si Nishimura sa itaas, tumayo sa labas ng kanyang pintuan, at tinawag siya, ngunit hindi siya sumagot. Sinabi niya sa kanya na hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang paghinga habang pinapaandar ang aspsuit, at upang patunayan na seryoso siya, idinagdag niya na hindi niya siya tinutukso at tunay na nais niyang turuan siya nito. Sumagot siya na babalik siya sa base bukas at hindi niya kailangang mag-alala. Pumasok si Nishimura sa silid at natagpuan siya na nakatago sa ilalim ng isang kumot, sinabihan siyang iwanan siya at tumigil sa pakikialam. Lumingon siya sa paligid at nakita na ang silid ay nasa napakasamang kondisyon. Sinabi niya sa kanya na hindi siya lumiban sa paaralan or pagsasanay, kahit na noong siya ay may sakit, at tinanong kung ano ang problema. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa isang panaginip kung saan ang lahat ay nangyari tulad ng nangyari sa katotohanan, sinabing binalaan siya nito na huwag pumunta dahil mapanganib ito at tinawagan siya nito pabalik. Sinabi niya na gusto niya itong alalahanin, kaya lamusong siya sa tubig at pinigilan ang kanyang hininga hanggang sa huling sandali. Nang sa wakas ay magpakita siya sa ibabaw, lumubog na ang araw. Wala na ang babae dala si Takihara at dumilim na ang tubig. Sinabi niyang pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa at sana'y nakinig siya sa kanya. Bigla, sinalubong siya ng matinding sakit at nag-aalalang tinanong ni Nishimura kung ayos lang ba siya. Pinagalitan niya ito na huwag siyang tretuhin ng marahan at sinabihan siyang umalis. Napahawak siya sa kanyang binti sa sakit nang magpakita ang mga senyales ng isang Hiroko. Natigilan si Nishimura sa gulat at sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at wala itong kinalaman sa kanya. Nagalit ang babae at iginiit na may kinalaman ito sa kanya at hiniling na makita ito. Nagreklamo siya, sinabing ang babae ang pinakamasamang taong kilala niya at pumunta lamang ito dahil kinamumuhian siya nito. Sinampal siya ni Nishimura para bumalik sa kanyang katinoan. Nagalit siya at sinabing mapait na ironic na siya ang nagdiskrimina kay Takihara, at ngayon ay naging katulad na halimaw na siya, at malamang nangyari ito noong sumabog ang bus. Sinabi sa kanya ni Nishimura na ang pagiging Zamyudo ay hindi nangangahulugang halimaw siya at siya pa rin si Furichi. Nagsimula siyang umiyak nang hindi mapigilan at sinabing sana ay bumalik na sila sa dati at uminom ng juice ng magkasama tulad ng dati. Hinawakan siya ni Nishimura at sinabing babalik sila sa dati at sigurado siya rito.